Sa loob ng kanyang kotse, si Finn ay abala sa kanyang cellphone. Kausap ang kanyang assistant. I don't care about the costs, Marco. I want that business deal done by the end of the month. At saka, kamusta yung pinapagawa kong background check sa mga lumang records ng maintenance agency natin 7 years ago? Sir, mahirap pong hanapin. Marami na po silang sinunog na files ng nag-restructure sila. Huwag kayong titigil. Alam niyo kung gaanong kahalaga sa akin ito. Mariing sabi ni Finn bago ibinaba ang tawag. Bumaba si Finn para pumasok sa simbahan. Habang naglalakad siya paakyat sa hagdan ng simbahan, hindi niya napansin ang isang maliit na batang babae na nagmamadaling tumatakbo dahil nakita nito yung nanay niya na paparating. Emily! Sinasabi ko na nga ba nagtitinda ka na naman? Sigaw ni Sarah mula sa malayo. Sa sobrang takot ni Emily na mahuli at mapagalitan ng nanay niya, hindi niya tiningnan ang dinadaanan niya. At doon, sa gitna ng mataong hagdanan ng simbahan, nagkabungguan ng dalawa. Aray! Sigaw ni Emily nang bumagsak siya sa semento. Nagkalat ang mga sampagita sa paligid. Hey! Be careful, kid! Saad ni Finn habang tinutulungan ang bata na makatayo. Tumingala si Emily. Ang kanyang malalaking mata ay tumama sa mga mata ni Finn. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo para kay Finn. May kakaiba sa mukha ng bata. May pamilyar na tingin na para bang nakita niya na noon pa. Pasensya ka na po, sir. Hindi ko po sinasadya. Kabadong sabi ni Emily. It's okay. Nasaktan ka ba? Hindi po, sir. Yung mga sampagita ko lang po. Sayang, nadurog po yung iba. Malungkot na sabi ng bata. Kinuha ni Finn ang wallet niya at naglabas ng 1,000 piso. Eto, pambayad sa mga nasirang bulaklak. Umuwi ka na at huwag ka nang tumakbo sa matataong lugar, okay? Ang laki naman po nito, sir. Wala po akong panukli. Keep the change. Ituring mo na yung tulong ko. Sabi ni Finn bago dumiretso sa loob ng simbahan. Emily, halika rito. Sigaw ni Sarah nang makalapit na siya. Anong ginagawa mo rito? At sino yung lalaking yon? Nay, nabangga ko po siya. Binigyan niya ako ng pera kasi nadurog po yung mga sampagita ko. Nay, tignan niyo. 1,000. Saan siya nagpunta? Emily, hindi tayo tumatanggap ng pera sa kung sino-sino lang. Pumasok na po siya sa loob, Nay. Ang bango-bango niya po. Para po yung sabon sa mall. Kwento ni Emily habang hinihila siya ng nanay niya. Umuwi na tayo. Huwag ka nang babalik dito, Emily. Sinasabihan na kita, delikado rito. At yung perang yan, itatabi natin yan para sa school mo. Pero wag na wag mong iisipin na madali lang makakuha ng pera sa ibang tao. Habang naglalakad sila palayo, muling lumingon si Sarah sa pinto ng simbahan. Isang kakaibang kabang nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may humihila sa kanya na bumalik at tignan kung sino ang lalaking yon. Pero nanaig yung takot. Takot na baka yung nakaraan niya ay muli siyang mahanap. Sino ka ba? Tanong ni Sarah sa isip bago niya muling hinila ang anak palayo sa simbahan. Tahimik ang buong paligid sa loob ng tinutuluyang unit ni Finn. Tanging yung mahinang ugong ng aircon na maririnig sa kwarto, kung saan mahimbing na natutulog ang binata. Sa kabilang dako naman ng kama, dahan-dahang bumangon si Sarah. Maingat ang bawat galaw niya na para bang ayaw niyang makalika ng kahit anong ingay na magpapagising sa lalaking katabi niya. Tiningnan ni Sarah ang mukha ni Finn. Napaluha si Sarah habang inaalala ang mga nangyari sa kanila kanina. Sorry, Finn. Bulong ni Sarah sa hangin. Kailangan kong gawin to. Para sa tatay ko to. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa maliit na mesa sa gilid. Nandoon ang isang envelope na kulay brown. Nilalaman nito ang malaking halaga ng pera
Nakabayaran sa pag-alis niya sa buhay ni Finn. Naalala niya ang naging pag-uusap nila ng nanay ni Finn noong nakaraang araw. Ito ang 5 milyon. Gamitin mo yan para bayaran ang utang ng tatay mo at para iligtas siya sa mga nananakot sa kanya. Pero sa isang kondisyon, Sarah. Layuan mo ang anak ko. Mawala ka na parang bula. At huwag na huwag ka nang magpapakita sa kanya. Kahit na kailan. Matigas na sabi ng ginang sa kanya. Wala siyang nagawa, kundi tanggapin iyon. Alam na Sarah na wala siyang laban sa pamilya ni Finn. Isa lang siyang janitress sa kumpanya nito. Habang si Finn ay tinitingala ng lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Sarah habang sinisilid ang kanyang mga gamit sa isang lumang bag. Muli siyang lumapit sa kama. Hinaplos niya ang buhok ni Finn sa huling pagkakataon. Ramdam niya ang init ng balat nito. Isang alaala na dadalhin niya habang buhay. Gusto niyang halikan ng lalaki, pero natatakot siya na baka magising ito at hindi niya nakayaning umalis pa. Mahal na mahal kita, Finn. Pero hindi tayo para sa isa't isa. Masisira lang yung buhay mo kapag pinilit nating magkasama. Sabi ni Sarah habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Kinuha niya ang kanyang bag at ang envelope ng pera. Lumakad siya patungo sa pinto bago siya tuluyang lumabas. Lumingin siya muli sa kama. Doon nakita niyang gumalaw ng kaunti si Finn. Pero nanatili itong tulog. Mabilis na lumabas si Sarah ng unit at dahan-dahang isinara ang pinto nang hindi lumilika ng kahit na anong ingay. Nagising si Finn dahil sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Bahagya siyang napaungol at kinapa ang kabilang panig ng kama. Umaasang mararamdaman niya yung inat ng katawan ni Sarah. Pero sa halip na malambot na balat, malamig na kumot lang ang nadama ng kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Medyo nahihilo pa dahil sa lalim ng tulog niya kagabi. Sarah, tawag niya na paos pa yung boses. Sarah, nasan ka? Muling tawag niya sa pagkakataong to ay may halong kaba na ang kanyang boses. Masyadong tahimik. Napansin niya yung cabinet kung saan nakalagay ang ilang gamit ni Sarah na dinala nito noong huling bisita. Nang buksan niya ito ay laking gulat niya na wala na yung mga damit ng babae. Maski yung toothbrush nito sa banyo ay wala na rin. Doon lang unti-unting rumehistro sa isip ni Finn na may mali. Hindi siya aalis na hindi nagpapaalam. Walong niya sa sarili habang mabilis na hinahanap ang kanyang cellphone sa bedside table. Sinubukan niyang tawagan ang numero ni Sarah pero the number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try again later. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Finn. Dali-dali siyang nagbihis. Hindi na siya nag-abalang mag-ayos ng buhok o uminom ng kape. Ang tanging nasa isip niya lang ay ang mahanap si Sarah. Nagmaneho siya patungo sa kumpanya kung saan nagtatrabaho si Sarah bilang bahagi ng maintenance staff. Pagdating niya sa lobby, hindi siya dumiretso sa opisina niya, kundi sa HR department. Nasaan si Sarah Labastida? Tanong niya sa supervisor ng HR. Nahalatang nagulat sa biglaang pagdating ng kanilang CEO na mukhang balisa. Sir Finn, magandang hapon po. Si Sarah po ba? Kabadong tanong ng empleyado habang malbilis sa tinitingnan ng computer. Sir, nag-resign na po siya kaninang madaling araw. Nag-iwan lang po siya ng sulat tsaka ibinalik yung ID niya sa security guard. Resign? Bakit? May sinabi ba siyang dahilan? Saan siya pupunta? Wala pong nakalagay na dahilan, sir. Ang sabi niya sa resignation letter, personal reason daw po. Napahawak si Finn sa kanyang sentido. Hindi siya makapaniwala. Kagabi lang, magkasama silang nangarap. Kagabi lang naramdaman niya ang pagmamahal nito sa bawat haplos at saka halik. Paanong yung isang gabing puno ng pangako na uwi sa ganito?
Tingnan niyo yung address niya sa record. Ibigay niyo sa akin ngayon din. Utos ni Finn. Nang makuha niya yung address, mabilis siyang sumakay sa kanyang kotse at pinasibat ito patungo sa isang maliit na apartment kung saan alam niyang nangungupahan si Sarah. Sarah? Sarah! Sarah, buksan mo to, mag-usap tayo. Iho, wala nang nakatira dyan. Kaninang 4:00 ng madaling araw, bitbit yung bag niya, umalis na siya. Sabi niya uuwi raw siya sa probinsya nila at hindi na babalik. Saad ng landlady na nakakita sa kanya. Saan pong probinsya? May iniwan ba siyang letter para sa akin? Desperadong tanong ni Finn. Wala siyang binanggit na lugar, iho. Nagmamadali nga talaga siya. At wala rin sulat. Binayaran niya lang din yung kulang niya sa kuryente tsaka tubig. Tapos ay umalis na. Sagot ng matanda na may halong awa sa kanya. Napaupo si Finn sa tapat ng pinto ng apartment. Bakit, Sarah? Bakit kailangan ganito? Tanong niya sa kawalan. Hindi sumuko si Finn. Tinawagan niya ang kanyang head of security. Gusto kong hanapin ninyo si Sarah Labastida. Gamitin ninyo lahat ng resources natin. I-check niyo lahat ng bus terminal, airport at pantalan. Gusto ko siyang mahanap bago matapos ang araw na to. Lumipas ang mga oras, naging mga araw, at yung mga araw ay naging linggo. Walang mahanap na bakas ni Sarah. Walang record ng kanyang pangalan sa mga flight manifest. At dahil maraming bus terminal sa Maynila, mahirap matukoy kung saan siya eksaktong sumakay. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang kondo, umiinom ng scotch, napaisip si Finn. Posible kayang may kinalaman ng nanay niya rito? Alam niyang ayaw ng nanay niya kay Sarah dahil sa estado nito sa buhay. Pero nang tanungin niya ang nanay niya, mariin itong tumanggi. Finn, bakit ka naman gagawin yon? Siguro na-realize lang ng babae na yan na hindi siya bagay sa mundo mo. At mas pinili niya na lang na umalis bago pa siya mapahiya. Maangas na sabi ng nanay niya noon. Dahil sa tiwala sa magulang, hindi na nag-usisa pa si Finn. Pero ang sakit ng pag-iwan ni Sarah ay nananatiling sariwa. Hindi siya makatulog ng maayos. Bawat sulok ng kanyang bahay ay nagpapaalala sa kanya ng mga sandaling magkasama sila. Yung tawa ni Sarah, yung paraan ng pag-aayos nito ng necktie niya, at ang simpleng saya na dala nito sa buhay niya na puno ng stress sa trabaho. Hahanapin kita, Sarah. Kahit gaano pa katagal, hahanapin kita. Pangako ni Finn sa kanyang sarili habang nakatingin sa malawak na syudad mula sa kanyang bintana. Lumipas ang mga buwan pero wala pa ring lead sa kung saan nagpunta si Sarah. Para lang hindi makaramdam ng lungkot, ibinuhos ni Finn ang oras niya sa trabaho. Umaasang sa bawat tambak ng papeles na pinipirmahan niya, unti-unting mabubura ang mukha ni Sarah sa isip niya. Sir Finn, kailangan niyo na pong magpahinga. Halos 3 araw na ho kayong hindi lumalabas ng opisina. Saad ng kanyang personal assistant na si Marco habang inilalapag ang isang tasa ng kape sa mesa. Iwan mo na lang dyan, Marco. May tatapusin pa akong report para sa board meeting bukas. Sagot ni Finn nang hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang computer screen. Pero sir, nag-aalala na rin po ang nanay ninyo. Tumatawag siya sa akin kanina. Tinatanong kung kumakain pa ba kayo ng maayos. Dagdag pa ni Marco. Sa pagbanggit pa lang sa kanyang ina, nakaramdam si Finn ng kakaibang iritasyon. Sabihin mo sa kanya, ayos lang ako. Busy lang talaga. Huwag niyo akong istorbohin. Madalas siyang umiinom ng alak bago matulog sa sofa ng kanyang opisina. Hindi na siya umuwi sa kondo niya dahil bawat sulok noon naaalala niya si Sarah. Isang gabi, habang nagre-review ng mga legal documents, doon pumasok sa isip niya na kumuha ng private investigator. Gusto ko ng updates. Saad ni Finn nang magkita sila sa isang tagong restaurant. Sir Finn, pasensya na po.
Talagang malinis po yung pagkawala niya. Wala pong record ng kahit anong bagong trabaho gamit yung SSS o PhilHealth niya. Tiningnan na rin ho namin yung mga probinsya sa Norte at Sur, pero wala pong Sara Labastida na lumilitaw. Maliwanag ng investigator. Imposible. Hindi naman pwedeng maglaho ang isang tao ng ganun lang. Baka hindi niya siniseryoso ang trabaho ninyo. Galit na sigaw ni Finn. Dahilan para mapalingon ng ibang customer. Ginagawa po namin lahat, sir. Pero parang sadyang ayaw niyang magpakita. O kaya naman, putol na saad ng investigator. O kaya ano? O kaya, may ibang tumutulong sa kanya para magtago? Seryosong sabi ng investigator. Lumipas ang pangalawa, 3, hanggang sa umabot ng 7 taon. Si Finn ay lalong yumaman, lalong nagiging makapangyarihan, pero lalong naging malungkot. Hinding-hindi sumuko si Finn sa paghahanap. Kahit pa sinasabi na ng lahat na baliw na siya, naniniwala siya na balang araw, pagtatagpuin silang muli ng tadhana ni Sarah. Hindi niya alam kung kailan, kung saan o kung papaano. Pero hanggang sa araw na yon, patuloy siyang magtatrabaho. Patuloy siyang maghihintay at patuloy siyang magmamahal sa babaeng biglang naglaho 7 taon na ang nakalipas. Hahanapin kita. Pangako yan. Bulong niya sa sarili bago bumuntong hininga. Lumapit siya sa malawak na salamin ng kanyang opisina na nakatanaw sa buong syudad. 7 taon na. 7 taon na ang lumipas mula na magising siyang mag-isa at wala na ang babaeng pinakamamahal niya. Ang babaeng nagparamdam sa kanya ng lahat. Nasaan ka na kaya? Bulong niya sa sarili. Sir, may tawag po galing sa nanay ninyo. Saad ni Marco sa intercom. Sabihin mo na sa meeting ako. Sinabi ko na po pero ang sabi niya mahalaga raw po ito tungkol sa charity gala na gaganapin sa susunod na buwan. Gusto niyang ikaw ang maging guest of honor. Sabihin mo hindi ako pupunta. Pagpapadala na lang ako ng cheque bilang donation. Masaya na siya doon. Matabang na sagot ni Finn. Sa mga sumunod na araw, lalong naging mailap si Finn. Hindi na siya lumalabas para makipag-socialize. Yung tanging kasama niya ay ang kanyang mga tauhan sa kumpanya at ang mga bodyguards na laging nakasunod sa kanya. Hanggang sa, Sir Finn, may naghahanap po sa inyo sa lobby. Ayaw pong magbigay ng pangalan pero sabi niya tungkol daw to sa dating empleyado ng maintenance. Tawag ng security sa intercom. Paakyatin mo siya ngayon din. Ilang minuto ang lumipas, pumasok ang isang lalaki na mukhang may edad na. Isa pala ito ang dating katrabaho ni Sarah na nag-resign na rin noon. Sir, balita ko po hinahanap niyo pa rin si Sarah. Sabi ng lalaki habang nakayuko. Halatang na-intimidate sa ganda ng opisina ni Finn. Oo. Alam mo ba kung nasaan siya? May balita ka ba? Diretsahang tanong ni Finn. Wala po akong eksaktong address, sir. Pero ang narinig ko po sa usap-usapan noon sa kumpanya, bago siya umalis, may binanggit siyang lugar sa probinsya. Hindi ko lang po sigurado kung doon ba talaga siya nagpunta dahil parang nagmamadali naman siya nung gabing yun. Paliwanag ng lalaki. Anong lugar? Sabihin mo sa akin. Sa bandang Quezon daw po, sir. Sa isang maliit na bayan doon. Pero sir, matagal na po yun. 7 taon na rin. Baka po wala na siya doon. Saad ng dating empleyado. Binigyan ni Finn ang lalaki ng isang makapal na sobre ng pera bilang pasasalamat. Pagkaalis nito, agad niyang tinawagan ng kanyang private investigator. Gusto kong i-focus ninyo ang paghahanap sa Quezon. Lahat ng maliliit na bayan. I-check ninyo. At huwag kayong hihinto hanggat wala kayong nahahanap. Pero sa kabila ng bagong lead na to, lumipas ang 1 pang buwan at wala pa ring nahanap na Sara Labastida. Ang tanging nahanap nila ay mga taong may kaparehong pangalan pero hindi yung Sara na hinahanap niya. Sa bawat pagkakataon na nabibigo siya,
lalong nagiging masungit si Finn. Walang sino mang empleyado ang gustong makasabay siya sa elevator. Isang araw, habang nagbabasa ng dyaryo, nakita niya ang isang balita tungkol sa mga batang lansangan. Hindi niya alam kung bakit, pero napatigil siya sa pagbabasa. Parang may kung anong kaba sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Inisip niya na baka dala lang ito ng sobrang pagod at kape. Marco, i-cancel mo lahat ng meetings ko sa Biyernes. Pupunta ako sa simbahan. Biglang sabi ni Finn. Sa simbahan po, sir? Aling simbahan? Gulat na tanong ni Marco. Kahit saan. Basta gusto ko lang lumabas. Pakiramdam ko, mababaliw na ako dito sa loob ng opisina. Sagot ni Finn. Sa kabilang banda naman, mahinang yugyog ang gumising kay Sarah ng mga oras na yon. 7 taon na ang nakalilipas mula nang lisanin niya ang buhay na akala niya ay para sa kanya. Bitbit ang perang ibinigay ng nanay ni Finn, pero ang perang iyon na dapat sana ay magsisilbing panimula nila ay mabilis ding naubos sa mga bayarin sa ospital ng kanyang yumaong ama at sa mga utang na iniwan nito. Nay, gising na po, may pasok pa po ako. Mahinang yugyog ng kanyang isang maliit na kamay. Iminulat ni Sarah ang kanyang mga mata at bumungad sa kanyang mukha ng 8 taong gulang na si Emily. Sa tuwing tinitingnan ni Sarah ang anak, parang nakikita niya si Finn. Ang hugis ng mga mata nito, ang matangos na ilong, at ang matalinong tingin ay nakuha lahat ng bata sa kanyang ama. Ising na si nanay, anak. Sandali lang ha, magluluto lang ako ng sinangag. Saad ni Sarah habang pinipilit na bumangon kahit na masakit ang kanyang likod mula sa maghapong pagtayo sa butik na pinagtatrabahuhan niya. Wag na po, Nay. Kumain na po ako ng tinapay na binili ko sa kanto kanina gamit yung natira kong baon kahapon. Magpahinga ka na po muna. Sabi ni Emily na sa murang edad ay kakikitaan na ng sobrang pag-unawa sa hirap ng kanilang buhay. Napapuntong hininga si Sarah. Pasensya ka na ha, Emily. Kung hindi lang pagod si nanay, masarap sana yung almusal mo. Ayos lang po yun, Nay. Basta po magkasama tayo, busog na ako. Nakangiting sagot ng bata. Pagkatapos maihatid si Emily sa pampublikong paaralan, dumiretso si Sarah sa kanyang trabaho sa isang maliit na butik sa loob ng isang lumang mall. Bilang sales lady, kailangan niya nakatayo ng 8 oras. Nakangiti sa mga customers na madalas ay masusungit pa. Sarah, yung mga bagong dating na stock sa bodega, ayusin mo ha? Kailangan bago mag-lunch naka-display na yan lahat. Utos ng kanyang manager na si Mrs. Victorino. Opo, ma'am. Tapusin ko lang po itong pag-mop dito sa entrance. Sabi ni Sarah. Habang nag-aayos ng mga damit, hindi naman maiwasan ni Sarah na maglakbay ang kanyang isip. 7 taon na, pero parang kahapon lang nung huli niyang makita si Finn. Naalala niya ang gabing yon. Yung huling gabing magkasama sila. Doon niya nalaman na buntis siya. Ilang linggo matapos siyang umalis. Noong una ay natakot siya. Gusto niyang bumalik kay Finn at sabihin ang totoo. Pero naisip niya ang banta ng nanay nito. Naisip niya na baka lalong maging magulo ang buhay ni Finn kung malalaman nitong may anak siya sa isang hamak na janitress lang. Siguro, masaya na siya ngayon. Baka may asawa na siyang mayaman din, gaya ng gusto ng nanay niya. Bulong ni Sarah sa sarili habang sinasabit ang isang mamahaling bestida. Minsan nakikita niya si Finn sa mga dyaryo o sa balita sa TV. Mas lalo itong nagiging seryoso at mukhang masungit. Sarah, tulala ka na naman. Bilisan mo dyan. Sigaw muli ng kanyang manager. Pasensya na po, ma'am. Saad ni Sarah at mabilis na kumilos. Nang sumapit ang hapon, sinundo niya si Emily sa school. Habang naglalakad sila pa uwi, napansin ni Sarah na tinitingnan ni Emily ang mga batang may kasamang tatay na kumakain ng ice cream sa tabi ng kalsada. Nay,
Bakit po wala akong tatay? Sabi niyo po dati, nasa malayo siya tsaka nagtatrabaho. Pero bakit hindi po siya nagte-text o kahit tawag man lang? Tanong ni Emily. Ito ang tanong na pinakaayaw sagutin ni Sarah. Anak, busy lang talaga ang tatay mo. Marami kasi siyang ginagawa para sa maraming tao. Pero tandaan mo, mahal na mahal ka nun kahit hindi mo siya nakikita. Pero Nay, nakikita ko po kayong nahihirapan. Nagtatrabaho kayo hanggang gabi. Tapos minsan, hindi na kayo kumakain para lang may baon ako. Kung mahal niya tayo, dapat andito siya para tulungan kayo, 'di ba? Giit ni Emily. Hindi naman nakasagot si Sarah. Paano niyang ipapaliwanag sa isang 8 taong gulang na bata na ang tatay nito ay isa sa pinakamayamang tao sa bansa, pero wala itong kaalam-alam na may anak sila? Paano niya sasabihin na siyang pumili na lumayo para sa kaligtasan ng pamilya nila? Emily, darating din ang araw na mauunawaan mo lahat. Sa ngayon, si nanay na munang bahala sa'yo, ha? Kakayanin natin to. Sabi na lang ni Sarah. Sana po, Nay. Huwag na siyang bumalik. Kasi kung babalik siya ngayon, baka magalit lang ako sa kanya. Iniwan niya kayo nung panahong kailangan niyo siya. Matapang na sabi ng bata. Nagulat naman si Sarah sa lalim ng hugot ng anak niya. Sa loob-loob niya, natatakot siya. Natatakot siya na balang araw, maging huli na ang lahat para sa kanila ni Finn. Pero, anong magagawa niya? Pagdating sa kanilang maliit na apartment na inuupahan, agad na naglabas si Sarah ng mga uniforme ni Emily. Ang kwarto nila ay sapat lang para sa isang maliit na kama, isang mesa at isang cabinet. Walang aircon, tanging isang maingay na electric fan lang ang nagbibigay ng kaunting ginhawa sa mainit na gabi. Nay, tutulungan na po kita sa paglalaba. Alok ni Emily. Wag na anak, mag-aral ka na lang dyan. Gusto ko kapag lumaki ka, hindi ka magiging gaya ni nanay na pagod sa trabahong katulad nito. Gusto ko makita ka nakaupo sa magandang opisina. Saad ni Sarah. Gusto ko pong maging doktor, Nay. Para kapag sumasakit ang likod ninyo, mapapagaling kita agad ng libre. Sagot naman ni Emily na nagpangiti kay Sarah sa kabila ng pagod. Habang naglalaba, napansin ni Sarah ang birthmark sa braso ni Emily. Hugis ito ng isang maliit na star. Eksaktong-eksakto sa birthmark ni Finn na nasa leeg naman ito. Napahawak si Sarah sa kanyang dibdib. Bawat bahagi ng pagkatao ni Emily ay nagpapaalala sa kanya ng lalaking tinalikuran niya. Finn, kung alam mo lang na may ganito tayong kagandang anak, siguro kahit anong yaman mo, hindi mo to ipagpapalit sa kahit na ano. Saad ni Sarah sa sarili bago malungkot na ngumiti. Lumipas ang mga araw na ganito ang routine nila. Mahirap, kapos, pero puno ng pagmamahal. Pero sa likod ng bawat ngiti ni Sarah, nandoon ang pangamba. Paano kung magkasakit siya? Paano kung mawalan siya ng trabaho? At paano kung isang araw, aksidente silang magkatagpo ni Finn? Nay, matulog na po kayo, gabi na po. Tawag ni Emily mula sa kama. Susunod na ako anak, tatapusin ko lang tong huling sanasampay. Sagot ni Sarah. Tumingin naman si Sarah sa bintana, sa mga ilaw ng malalayong building sa syudad. Doon sa isa sa mga pinakamataas na building, alam niyang nandoon ang lalaking minsan niyang tinawag na sa kanya. Isang malalim na buntong hininga nang kumawala sa kanya bago niya pinatay ang ilaw at tumabi sa kanyang anak. Ang tanging kayamanan na nagpapanatili sa kanyang buhay sa gitna ng kahirapan. Sa bawat pikit ng kanyang mga mata, isang panalangin lang laging binibigkas ni Sarah. Sana, kahit anong mangyari, manatiling ligtas ang anak ko. At sana, mapatawad ako ni Finn kung sakaling malaman niyang totoo.
5 pa lang ng umaga, pero gising na ang diwa ni Sarah. Iba ang pagod ni Sarah ngayon. Parang hindi sapat ang ilang oras na tulog para bawiin yung lakas na naubos niya sa pagtatrabaho bilang sales lady. Kahapon ay dinala siya sa iba't ibang branch ng butik dahil kulang sila sa tao. Masakit ang kanyang mga binti at ramdam yung mga bahagyang pangangatog ng kanyang mga tuhod habang tumatayo mula sa banig. "Nay, bakit po ang putla ninyo?" tanong ni Emily habang kinukuskos ang kanyang mga mata. Kakagising lang din ang bata. Suot ang kanyang kupas sa pambahay. Wala to anak. Siguro dahil lang sa init sa loob ng mall kahapon. Hayaan mo, malapit na yung sahod ni nanay. Bibilang kita ng bagong sapatos para sa school." Pilit ng ngiting sagot ni Sarah. "Nay, hindi ko naman po kailangan ng bagong sapatos. Maayos pa naman po tong suot ko. May kaunting butas lang sa swelas pero kaya pa po tong idikit ni Mang Tino sa kanto." Saad ni Emily. "Dapat po, ibili niyo na lang po ng gamot yung ubo ninyo. Gabi-gabi po kayong naririnig na umuubo. Akala niyo lang po tulog na ako pero naririnig ko po kayo." Natigilan si Sarah. Masyadong mapagmasid ang anak niya. "Huwag mo nang alalahanan si nanay. Ang mahalaga, makapag-aral ka ng mabuti. Yun lang ang tanging hiling ko sa iyo, Emily." Saad ni Sarah habang hinahaplos ang pisngi ni Emily. Lumipas ang mga oras at dinala na ni Sarah ang anak sa school bago dumiretso sa trabaho. Sa butik, lalong naging mahigpit ang kanyang manager. Maraming bagong dating na mga damit mula sa abroad at kailangang ma-inventory lahat yon. Bago matapos ang araw, habang nagbibilang ng stocks, biglang nakaramdam si Sarah ng pagkahilo. Kumapit siya sa rack ng mga damit para hindi matumba. "Sarah, ano ba? Magtatrabaho ka ba o magpapakitang gilas sa pag-iinarte?" Bulyaw ni Mrs. Victorino. "Pasensya na po, ma'am. Medyo nahilo lang po ako. Hindi po yata ako nakapag-almusal ng maayos kanina." Mahinang paliwanag ni Sarah. "Kung hindi mo kayang gawin ang trabaho mo, marami diyang aplikante na handang pumalit sa'yo. Huwag mong idadahilan ng gutom sa akin. Lahat tayo dito gutom at pagod." Banta ng matanda. Pinilit ni Sarah na magpatuloy. Sa bawat pagyuko at pag-angat niya ng mga kahon, ang tanging nagpapatatag sa kanya ay ang mukha ni Emily. Naaalala niya noong sanggol pa ang bata. Wala siyang pambili ng gatas noon dahil kakaalis lang niya sa trabaho niya bilang labandera. Dahil sa sobrang hina ng katawan pagkatapos manganak, umiiyak yung bata sa gutom. At tanging asukal na hinalo sa maligamgam na tubig ang naibigay niya. Doon siya nangako sa sarili na hindi na muling magugutom ang anak niya. Kahit pa magpapakapagod siya hanggang sa huling hininga niya. Habang nag-aayos ng display sa harap ng salamin ng butik, napansin ni Sarah ang sariling refleksyon. Malayong malayo na siya sa Sarah na nakilala ni Finn. 7 taon na ang nakakalipas. Ang dati niyang makinis na balat ay para bang natuyo na sa hirap. At ang kanyang mga mata ay may malalalim na itim sa ilalim dahil sa puyat. "Kung makita mo kaya ako ngayon, Finn, makikilala mo pa ba ako?" Tanong niya sa isip niya. "O baka naman, dire-diretso ka lang kasi mukha na akong basahan sa paningin mo." Nang sumapit ang lunch break, imbes na bumili ng pagkain, uminom na lang si Sarah ng maraming tubig. Yung perang pambili sana niya ng pagkain ay itinabi niya sa loob ng kanyang medyas. Yon ang kanyang emergency fund para sa mga bayarin sa school ni Emily. Ang pagiging single mom ay hindi biro. Lalo na kung wala kang ibang maaasahan, kundi ang sarili mong mga kamay. "Sarah, eto kumain ka na muna. Alam kong hindi ka na naman magda-lunch." Alok ni Jenny na kasamahan niyang sales lady na medyo malapit sa kanya. Inabutan siya nito ng kalahati ng sandwich. "Salamat, Jen. Nakakahiya naman sa'yo," sabi ni Sarah. "Naku, huwag ka nang mahiya. Alam ko namang tinitipid mo yan para kay Emily." "Pero Sarah,
Paalala lang paano mo mapapalaki yung anak mo kung ikaw naman ang magkakasakit? Tingnan mo yung braso mo. Parang butot balat ka na lang. Puna ni Jenny. Kailangan ko lang talagang magtiis, Jen. Malapit na rin magpasok ang muli. Kailangan makapagbayad sa tuition. Sagot ni Sarah bago kumagat sa sandwich. Pagkatapos ng trabaho, 7:00 na ng gabi nang makauwi si Sarah. Nadatnan niya si Emily na nakaupo sa sahig. Gumagawa ng assignment gamit ang isang maliit na gasera dahil naputulan sila ng kuryente kaninang hapon. Bakit naputol yung kuryente, anak? Sabi ni Aling Nena sa akin noong 1 linggo may palugit pa raw tayo Takang tanong ni Sarah habang binababa ang kanyang bag. Dumating po yung collector kanina, Nay. Sabi niya, masyado raw mahaba yung utang natin. Sorry po, hindi ko po sila napigilan. Malungkot na sabi ni Emily. Ramdam ni Sarah ang bigat sa kanyang dibdib. Wala kang kasalanan, Emily. Bukas na bukas, pupunta si nanay sa opisina nila para makiusap Magtsatsaga muna tayo sa gasera ngayong gabi, Sabi niya habang niyayakap ang anak. Nay, okay lang po ako. Pero Nay, may gusto sana akong itanong. Panimula ni Emily. Tumingin lang ito ng diretso sa mga mata ni Sarah. Sabi po ng kaklase ko, kaya raw tayo mahirap kasi iniwan daw tayo ni tatay. Sabi po nila, baka raw ayaw sa atin ni tatay kaya hindi siya nagpapakita. Totoo po ba yon? Nanlamig ang mga kamay ni Sarah. Hindi totoo yon, Emily. Ang tatay mo, mabuting tao siya. May mga bagay nga lang na hindi namin makontrol noon. Kung mabuti siyang tao, bakit hinayaan niya kayo magdusa dito? Bakit kailangan kayo magtrabaho ng ganito? Galit po ako sa kanya, Nay. Galit na galit ako sa lalaking yon. Angil ng bata. At nakita ni Sarah ang luhang pumatak mula sa mga mata ni Emily. Nasaktan si Sarah para kay Finn. Hindi alam ng bata na kung alam lang ni Finn ang tungkol sa kanya, baka nasa isang magandang bahay sila ngayon, pero hindi niya pwedeng sabihin ang totoo. Emily, huwag ka magsalita ng ganyan. Balang araw, maiintindihan mo rin kung bakit ganito ang buhay natin. Mahinahon niyang sabi. Ayoko na pong intindihin. Yung gusto ko lang po, matulungan kayo. Ayoko na makita kayong umiiyak sa gabi kapag akala niyo tulog na ako. Sabi ni Emily bago to humiga sa banig at tumalikod. Hindi naman nakatulog si Sarah na gabing yon. Nakatingin lang siya sa kisame ng kanilang apartment. Yung galit ni Emily kay Finn ay para bang isang lason na dahan-dahang kumakalat. At ang masakit, wala siyang magawa para pigilan yon nang hindi inilalantad ang lihim na 7 taon niyang pinangalagaan. Sa mga sumunod na araw, naging mas matipid si Sarah. Pumasok siya sa isang sideline, yung paglalabas sa gabi para sa mga kapitbahay. Pagkatapos ng kanyang shift sa boutique, ang kanyang mga kamay ay nagsimula ng magsugat dahil sa matapang na sabon. Pero tiniis niya yung hapde. Bawat pisong kinikita ay mahalaga. Isang hapon, habang naglalakad siya pauwi galing sa lounge at boutique, nakita niya yung isang poster sa isang billboard. Nandoon yung malaking mukha ni Finn. Mukhang mas bata ito doon, pero ang mga mata ay may dating natalas. Napahinto si Sarah sa gilid ng kalsada. Tinitigan niya ang lalaking minahal niya. Ang layo mo na talaga, Finn. Sobrang yaman mo na. At ako, eto, naglalaban ng damit ng ibang tao para lang may pambili ng bigas. Saad niya sa sarili. Hindi na malaya ni Sarah na may luhang tumatakas sa kanyang mga mata. Mabilis niya itong pinunasan nang makita niyang papalapit na siya sa kanilang barangay. Kailangan niyang maging malakas sa harap ni Emily. Hindi pwedeng makita siya ng anak na mahina. Pero ang hindi alam ni Sarah, si Emily ay may sariling ginagawa.
Nakita ng bata kung saan tinatago ng nanay niya ang mga paninda nilang sampagita na minsan ay nilalako rin nila kapag Sabado tsaka Linggo. Nagpa siyang bata na sa halip na maglaro pagkatapos ng klase, lihim siyang magtitinda para madagdagan ang pambayad nila sa kuryente. Habang si Sarah ay pinapatay ang sarili sa trabaho para sa anak, si Emily naman nagsimulang magtanim ng sama ng loob sa amang hindi niya nakalala. Hindi niya alam na ang amang iyon ay ilang kilometro lang ang layo sa kanila habang nagpapakaluno din sa trabaho dahil sa pangungulila sa kanilang dalawa. Nay, pangako ko, paglaki ko, yayaman tayo. Hindi na natin kakailanganin ng kahit sinong lalaki. Sabi ni Emily isang gabi habang nagmamasahe ng paa ng nanay niya. Ngumiti lang si Sarah. Pero sa loob-loob niya, nadudurog siya. Yung anak niya ay lumalaking matapang at puno ng determinasyon. Pero may bakas ng pait na hindi dapat nararanasan ng isang 8 taong gulang. Sana, pagdating ng araw na yon, hindi pa huli ang lahat para sa pamilyang to. Saad ni Sarah bago pumikit. Yung buwan ng Hunyo ay nagdala ng sunod-sunod na pag-ulan. Para sa mga taong nakatira sa magandang kondo, ang ulan ay isang magandang dahilan para uminom ng mainit na kape habang nakatingin sa bintana. Pero para kay Sarah at Emily, ang ulan ay nangangahulugan ng butas-butas na bubong, baha sa loob ng bahay, at mas mahirap na paghahanap buhay. Nay, ayaw po tumigil ng tulo sa tapat ng kalan. Nilagyan ko na po ng balde pero napupuno agad. Sigaw ni Emily habang pilit na sinasalba ang kanilang maliit rin na sako ng bigas. Sandali lang anak, kukuha ko ng basahan. Sagot ni Sarah mula sa maliit nilang banyo. Kakatapos lang niyang maglaba ng tambak na damit ng mga kapitbahay. Ang kanyang mga kamay ay puting-puti na at kulukulubot na dahil sa matagal na pagkakababad sa tubig at sabon. Nang maayos na nila ang mga tulo sa loob ng bahay, naupo ang mag-ina sa maliit nilang sahig. Tanging isang pirasong tuyo at kaunting kanin ang pagsasaluhan nila para sa hapunan. Nakita ni Sarah na tinitingnan ni Emily ang ulam nila. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. Nay, bakit po ba tayo lagi yung nahihirapan? Yung mga kaklase ko po may mga bagong payong. Ako po, plastic na lang yung ginagamit ko kapag malakas yung ulan. Mahinang sabi ni Emily. Napahinto si Sarah sa pagsubo. Emily, hindi naman habang buhay ganito tayo. Nag-iipon si nanay, di ba? Konting tiis pa anak. Kapag nakaluwag-luwag tayo, bibilhan kita ng pinakamagandang payong na may drawing pa ng paborito mong cartoon character. Saad ni Sarah habang pilit na pinapakalma ang kanyang kalooban. Nay, hindi ko naman po kailangan ng mahal na gamit. Ang gusto ko lang po, wag na po kayong maglalaba hanggang madaling araw. Naririnig ko po kayong humihinga ng malalim kapag sumasakit ang likod ninyo. Kaya galit na galit po ako sa tatay ko, Nay. Kung nandito siya, hindi kayo magkakaganito. Muling sumiklab ang galit sa mga mata ng bata. Anak, huwag mong sabihin yan. Hindi natin alam ang sitwasyon. Depensa ni Sarah. Kahit na sa loob niya, ay may bahagi ring nasasaktan para sa sarili. Ano pa bang hindi alam? 8 taon na, Nay. 8 taon na ako. Pero ni anino niya, hindi ko nakita. Baka naman nakalimutan niya na talaga tayo. O baka naman ayaw niya lang talaga sa atin. Dugtong pa ni Emily. Bago to mabilis na tumayo at humiga sa kanilang banig at tinalikuran ng nanay niya. Naiwang tulala si Sarah. Hindi niya alam kung paanong hihingi ng kapatawaran ng anak para sa isang kasalanang hindi naman niya ginusto. Kinabukasan, pumasok si Sarah sa butik na mabigat ang pakiramdam. Lalo siyang pinahihirapan ng kanyang supervisor. Pinagbubuhat siya ng mabibigat na box ng sapatos kahit na alam nitong masama ang kanyang pakiramdam. Sa kalagitnaan ng trabaho, biglang nanlabo ang kanyang paningin. Sarah, yung display sa bintana, ayusin mo. May mga VIP na darating mamaya. Kailangan maganda ang ayos ng mga mannequin. Sigaw ni Mrs. Victorino. Opo, ma'am.
Sagot ni Sarah. Habang inaayos ang buhok ng mannequin, nakita niya sa salamin ng isang pamilyang naglalakad sa labas. Isang lalaking nakasuit, isang babaeng nakadress, at isang batang babaeng kasing edad ni Emily. Masaya silang nagtatawanan. Napahawak pa si Sarah sa kanyang tiyan. Naaalala niya ang mga pangarap nila ni Finn noon. Sana, tayo yan, Finn. Bulong niya. Dahil sa sobrang pagod, hindi na nakayanan ni Sarah ang mag-overtime sa paglalaban ng gabing yon. Pag-uwi niya ay nadatnan niyang tulog na si Emily. Pero may napapansin siya sa bag ng bata. May mga barya doon na hindi niya binigay. Kinuha niya ang maliit na petaka ni Emily at nakita ang halos 100 piso na puro barya. Saan galing ang perang to? Tanong ni Sarah sa sarili. Kinabahan siya. Inisip niya na baka kung ano nang ginagawa ng anak para makatulong sa kanya. Maaga siyang gumising para tanungin ang anak. Emily, saan galing yung pera sa bag mo? Huwag mong sabihin kumuha ka ng hindi sa'yo. Hindi po, Nay. Nagbenta po ako ng sampagita kahapon pagkatapos ng klase. Yung mga natirang bulaklak niyo sa basket, kinuha ko po tsaka inilako ko sa tapat ng simbahan. Matapang na sagot ni Emily. Ano? Emily, sinabi ko naman sa'yo, di ba? Mag-aral ka na lang. Bakit ka nagtitinda sa kalsada? Delikado doon. Maraming sasakyan. Maraming masasamang tao. Galit na sigaw ni Sarah. Ito ang unang pagkakataon na napagtaasan niya ng boses ang anak. Gusto ko lang naman pong makatulong. Nakikita ko pong hindi na kayo kumakain para lang may pambaon ako, Nay. Ayoko naman po na maging pabigat. Sigaw din ni Emily habang umiiyak. Napaluhod si Sarah at niyakap ang anak. Hindi ka pabigat, Emily. Ikaw ang buhay ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako bumabangon araw-araw, pero pakiusap. Huwag mo nang uulitin yon. Hindi ako mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa'yo. Saad ni Sarah habang humahagulgol. Promise po, Nay. Huwag na po kayong umiyak. Sabi ni Emily habang pinapahid ang luha ng nanay niya. Pero kahit nangako si Emily, alam ni Sarah na ang bata ay may sariling paninindigan. Nakita niya sa mga mata nito ang determinasyong hango sa tatay nito. Si Finn ay hindi sumusuko sa gusto niya at ganun din si Emily. Yung pagiging matigas ang ulo ay isang katangiang namana nito sa lalaking hindi man lang alam na may anak siya. Lumipas ang mga linggo at ang sitwasyon ng mag-ina ay hindi nagbago. Sa katunayan, lalong naghirap ang kanilang kalagayan dahil nagtaas ng upa ang kanilang landlady. Kailangan ni Sarah ng dagdag na pera. Nagbasya siyang kumuha ng trabaho bilang part-time dishwasher sa isang restaurant sa gabi pagkatapos ng kanyang shift sa boutique. Jen, pwede mo ba akong samahan mamaya sa agency? Mag-a-apply sana ako ng dagdag na sideline. Tanong ni Sarah sa kanyang kaibigan. Sarah, mamamatay ka yan sa ginagawa mo. Halos 4 na oras na nga lang yung tulog mo sa isang araw. Tingnan mo nga yung mukha mo, wala ka ng kulay. Pag-aalala ni Jenny. Kailangan, Jen. Malapit na yung birthday ni Emily. Gusto ko malang siyang maibili ng kahit isang cake tsaka maliit na regalo. 8 taon na siya, pero kahit kailan hindi ko siya naipaghanda ng maayos. Paliwanag ni Sarah. Habang nagtatrabaho sa restaurant bilang dishwasher, madalas na naiisip ni Sarah si Finn. Naaalala niya kung paano silang kumain sa mga mamahaling restaurant noon. Ngayon, siya'y naguhugas ng mga platong pinagkainan ng mga taong katulad ni Finn. Isang gabi, habang pauwi si Sarah, nakakita siya ng isang lalaki na nakatayo sa tapat ng kanilang eskinita. Kinabahan siya. Akala niya ay isa to sa mga naniningil ng utang o di kaya ay masamang tao. Pero paglapit niya, isa lang pala itong lalaking naligaw. Excuse me, miss. Alam mo ba kung saan yung sakayan papuntang Makati? Tanong ng lalaki. Napatitig si Sarah. Hindi ito si Finn, pero ang pananalita nito ay
at ayos ay nagpapaalala sa kanya sa mundo ng mga mayayaman. Doon po sa kanto, may mga jeep na dumadaan papuntang terminal. Maikling sagot ni Sarah bago mabilis na lumakad palayo. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang gising pa si Emily. Nakaupo yung bata sa tapat ng bintana habang nakatingin sa mga bituin. Nay, sabi ni teacher, bawat bituin daw may pangalan at yung pinakapaliwanag na bituin, tatawagin ko siyang tatay. Kasi kahit anong tingin ko, hindi ko siya maabot. Ang layo-layo niya, sabi ni Emily. Nadurog ang puso ni Sarah. Emily, balang araw, maaabot mo rin lahat ng gusto mo. Hindi man ngayon anak, pero pangako ni nanay, gagawin ko lahat para maging maliwanag din ang buhay mo. Saad niya. Nay, hindi ko naman kailangan ng kahit na ano. Ikaw lang, okay na. Sagot ng bata bago yumakap sa kanya. Sa mga sumunod na araw, si Emily patuloy na nagpaplano. Alam niyang nahihirapan ang nanay niya at hindi siya papayag na manood lang. Sa tuwing wala si Sarah, lihim niyang kinukuha ang mga bulaklak at nagpupunta sa simbahan. Doon sa tapat ng malaking pintuan ng simbahan, nagsisimula ang kanyang maliit na negosyo. Isang negosyo na ang layunin ay hindi lang kumita, kundi ang mapatunayan sa kanyang sarili na kaya niyang tumayo ng walang tulong ng amang kinamumuhian niya. Yung init ng singaw mula sa kalsada ay para ring humahalo sa pagod na nararamdaman ni Sarah habang naglalakad siya pa uwi mula sa butik. 8 taon na. 8 taon nang lumipas mula nang huli niyang masilayan ng mga mata ni Finn. Ngayon, ang tanging nagpapaalala sa kanya sa lalaking yon ay yung mukha ng kanyang anak na si Emily. Si Emily na 8 taong gulang na ngayon. Masigla, matalino, pero ramdam ang kakulangan ng isang ama. Sarah, baka gusto mong kumuha ng extra shift sa Sabado. Maraming darating na bagong collection. Kailangan na mag-aayos sa bodega. Tanong ni Jenny. May gusto ko sana dyan. Pero kailangan kong samahan si Emily sa school activity niya. Minsan na nga lang ako makakabawi sa kanya, baka magtampo pa. Sagot ni Sarah habang nag-aayos ng gamit. Sa bagay, pero grabe ka rin ano, Sarah? Halos wala ka ng pahinga. Yung sahod mo ba, sapat pa sa inyo? Kulang na kulang, Jen. Yung upa sa bahay, tumaas na naman. Tapos yung kuryente pa. Kaya nga kahit pagod, kailangan kumilos. Mahirap maging single mom. Lalo na kung wala kang inaasahan, kundi ang sarili mo. Buntong hininga ni Sarah. Habang naglalakad sa mataong bangketa, hindi maiwasan ni Sarah na mapatingin sa mga billboard. Nakita niya ang isang pamilyar na pangalan ng kumpanya. Nandoon ang mukha ni Finn. Mas mature na, mas seryoso, at mukhang mas matigas ang puso. Hindi niya maiwasang mapahinto at itigan yung billboard. Finn, napakalayo mo na talaga. Siguro, kung alam mo lang na may anak ka, hindi ka maniniwala. Baka isipin mo pa na pera lang ang habol ko, gaya ng sabi ng nanay mo. Sad ni Sarah sa sarili habang nakatingin sa billboard. Pagdating niya sa kanilang maliit na apartment, wala si Emily. Kaya naman kinabahan si Sarah. Emily? Anak? Tawag niya pero tanging katahimikan ang sumagot. Pumunta siya sa kusina at nakita ang isang maliit na sulat sa ibabaw ng mesa. Nay, nasa simbahan lang po ako. Huwag po kayo mag-aalala. Uuwi po ako bago dumilim. Mahal ko po kayo. Napaupo si Sarah sa upuan. Alam niya nagsisinungaling si Emily. Alam niyang pumupunta ang anak sa simbahan, hindi para magdasal, kundi para magbenta ng sampagita. Ilang beses niya nang pinagbawalan ng bata, pero sadyang matigas ang ulo nito. Manang-mana sa ama. Bakit ba kailangang maging ganito ang buhay natin? Bulong ni Sarah habang hinahaplos ang kanyang muka
Nabakas na ang hirap. Sa kabilang dako, si Emily naman ay masayang nag-aalok ng sampagita sa mga taong pumapasok at lumalabas ng simbahan. Sampagita po, ma'am. Pansabit po sa altar, mabango po ito. Masiglang tawag ng bata. Isang matandang babae ang lumapit at bumili. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Celia Meneses from Nice, France, Eugene Jimenez from Arizona, USA, at Emma Singkoy. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Bata, bakit ka nagtitinda rito? Nasaan ang nanay mo? Nagtatrabaho po ang nanay ko, Lola. Gusto ko lang po siyang tulungan para may pambili kami ng ulam tsaka pambayad na rin ng kuryente. Sagot ni Emily na may kasamang matamis na ngiti. Napakabait mong bata. Ito ang bayad. Itabi mo na yung sukli. Sabi ng matanda. Nang makaalis ang matanda, tiningnan ni Emily yung barya sa kanyang palad. Masaya siya dahil malapit niya nang mabuo ang halaga na kailangan nila para sa baon niya sa school sa susunod na linggo. Ayaw niyang humingi sa nanay niya dahil alam niyang wala na itong pera. Habang nagbibilang isang itim na kotse na napakagarang huminto sa tapat ng simbahan. Bumaba ang isang lalaking nakasuit, matangkad at mukhang napakaseryoso. Hindi alam ni Emily na ang lalaking yon ay ang amang matagal niya nang kinamumuhian sa kanyang isipan. Si Finn. Sa loob ng kotse, si Finn ay abala sa kanyang cellphone. Kausap ang kanyang assistant. I don't care about the costs, Marco. I want that business deal done by the end of the month. At saka, kamusta na yung pinapagawa kong background check sa mga lumang records ng maintenance agency natin? 7 years ago? Sir, mahirap pong hanapin. Marami po kasi silang sinunog na files nung nag-restructure sila. Sagot ni Marco sa kabilang linya. Huwag kayong titigil. Alam niyo kung gaanong kahalaga sa akin to. Mariing sabi ni Finn bago ibaba ang tawag. Bumaba si Finn para pumasok sa simbahan. Hindi niya alam kung bakit siya naroon. Marahil ay dahil ito ang anniversary ng gabing iniwan siya ni Sarah. 8 taon na ang nakalilipas. Pero ang sakit ay para bang sariwa pa rin. Habang naglalakad siya paakyat sa hagdan ng simbahan, hindi niya napansin ang isang maliit na batang babae na nagmamadaling tumakbo. Dahil nakita nito ang nanay niya na paparating. Emily! Sinasabi ko na nga ba nagtitinda ka na naman? Sigaw ni Sarah mula sa malayo. Nakita ni Sarah ang anak at agad siyang tumakbo patungo rito. Sa sobrang takot ni Emily na mahuli at mapagalitan ng nanay niya, hindi niya tinitingnan ang dinadaanan niya. At doon, sa gitna ng mataong hagdanan ng simbahan, nagkabungguan ang dalawa. Aray! Sigaw ni Emily nang bumagsak siya sa semento. Nagkalat ang mga sampagita sa paligid. Hey kid, be careful! Saad ni Finn habang tinutulungan ng bata na makatayo at naging reflex na lang sa kanyang tumulong. Kahit na sa loob niya ay wala naman siyang pakialam sa paligid. Tumingala si Emily. Ang kanyang malalaking mata ay tumama sa mga mata ni Finn. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo para kay Finn. May kakaiba sa mukha ng bata. May familiar na tingin na para bang nakita niya na noon pa. Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadya. Kabado ang sabi ni Emily. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinupulot ang mga bulaklak. It's okay. Nasaktan ka ba?
Tanong ni Finn. Ewan niya ba? Pero bigla siyang nakaramdam ng lambot sa batang to. Bagay na hindi niya naramdaman sa kahit sino sa loob ng maraming taon. Hindi po, sir. Yung mga sampagita ko lang po. Sayang, naduro na yung iba. Malungkot na sabi ng bata. Kinuha ni Finn ang wallet niya at naglabas ng 1,000 piso. Eto, pambayad sa mga nasirang bulaklak. Umuwi ka na at huwag ka nang tumakbo sa matataong lugar. Okay? Nanlaki ang mata ni Emily. Ang laki po nito, sir. Wala po akong sukli. Keep the change. Ituring mong tulong ko yan. Sabi ni Finn bago dumiretso sa loob ng simbahan. Hindi alam ni Emily na ang lalaking nakabanggaan niya ay ang taong dahilan kung bakit sila naghihirap. Sa paningin niya, hindi rin alam ni Finn na yung batang tinulungan niya ay yung sarili niyang dugo at laman. Habang si Sarah naman, nasa malayo pa, hindi nakita ang mukha ni Finn dahil nakatalikod ito. Ang nakita lang niya ay ang anak niya nakikipag-usap sa isang mayamang lalaki. Emily, halika rito! Sigaw ni Sarah nang makalapit na siya. Anong ginagawa mo rito? At sino yung lalaking yun? Nay, nabangga ko po siya. Binigyan niya ako ng pera kasi nadurog yung mga sampagita ko. Nay, tignan niyo, 1,000. Tuwang-tuwang sabi ni Emily. Imbes na matuwa, nakaramdam si Sarah ng takot. Saan siya nagpunta? Emily, hindi tayo tumatanggap ng pera sa kung sino-sino lang. Pumasok po siya sa loob, Nay. Ang bango-bango niya po. Para po yung mga sabon sa mall. Kwento ni Emily habang hinihila siya ng nanay niya. Hinila ni Sarah ang anak palayo sa simbahan. Umuwi na tayo. Huwag ka nang babalik dito, Emily. Sinasabihan na kita. Delikado rito. At yung perang yan, itatabi natin yan para sa school mo. Pero, huwag mong iisipin na madali lang makakuha ng pera sa ibang tao. Habang naglalakad sila palayo, muling lumingon si Sarah sa pinto ng simbahan. Isang kakaibang kabang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may humihila sa kanya na bumalik at tingnan kung sino ang lalaking yon. Pero nanaig ang takot. Takot na baka ang nakaraan niya ay muli siyang mahanap. Sa loob ng simbahan, naupo si Finn sa mga upuan sa likuran. Tumingin siya sa altar pero ang isip niya ay nandoon pa rin sa batang babae sa labas. Bakit parang pamilyar siya? Tanong niya sa sarili. Hinaplos niya ang kanyang leeg. Sa tapat ng kanyang birthmark, isang habit na ginagawa niya tuwing malalim ang iniisip. Hindi niya alam na ang batang yon ay may kaparehong marka sa braso. At hindi rin niya alam na ang nanay ng batang yon ay yung babaeng 7 taon niya nang hinahanap araw-araw. Lord, kung nasaan man si Sarah, sana bigyan niyo po ako ng pagkakataon na makita siya ulit. Kahit isang beses lang. Saad ni Finn habang nakapikit ang mga mata sa loob ng tahimik na simbahan. Pag-uwi ni na Sarah at Emily sa kanilang maliit na bahay, hindi mapakali si Sarah. Emily, anong itsura ng lalaki? Tanong niya habang nagluluto ng hapunan. Matangkad po, Nay. Tapos napakaseryoso ng mukha pero mabait naman po siya. May kotse po siyang itim na malaki. Sagot ni Emily habang nag-aayos ang kanyang gamit sa school. Nakahinga ng maluwag si Sarah. Maraming mayayaman sa Maynila na may kotseng itim. Imposible namang si Finn yon. Bakit naman pupunta ang isang tulad niya sa simbahang to? Marahil ay namamasyal lang. O kaya ay may business meeting malapit sa area. Huwag mo na siyang isipin. Ang mahalaga, hindi ka nasaktan. Pero Emily, pangako mo sa akin. Hindi ka na magbebenta ng sampagita, ha? Opo, Nay. Pangako po. Sabi ni Emily, pero sa loob-loob niya ay gusto niyang makita ulit ang lalaking yon para magpasalamat ng maayos. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay ligtas siya nung sandaling hinawakan siya nito sa balikat. Yung gabing yon ay naging tahimik para sa mag-ina.
Pero para kay Finn, pakiramdam niya ay napupuyat na siya sa kakaisip. Hindi mawala sa isip niya ang mga mata ng bata. Ang mga mata ni Sarah. Imposible. Bulong ni Finn habang nakatingin sa portrait ni Sarah na palihim niyang pinagawa sa isang artist based sa alaala niya. Bata lang yon, Finn. Maraming bata naman na may ganoong mata. Huwag kang ang assuming. Mainit ang sikat ng araw sa labas ng simbahan. Pero hindi ito inalintana ni Emily. Alam niyang maraming tao ang magsisimba. Dahil araw ng Biyernes, bitbit ang kanyang maliit na basket na puno ng sariwang sampagita, maingat siyang pumwesto sa tabi ng malaking simbahan. Ang kanyang mga mata ay matalas. Naghahanap ng mga debotong mukhang bibili ng kanyang tinda. Sa murang edad na 8, naging bihasa na siya sa pagbabasa ng mukha ng mga tao. Sino yung maawain? Sino yung masungit? At sino yung pwedeng lapitan? Sampagita po, ma'am, sir. Pangsapit po sa altar. Napakabango po. Sigaw ni Emily. Yung boses niya ay halos malunod sa ingay ng mga nagtitinda ng yosi, mga nag-aalok ng pamparegla, at mga sasakyang walang tigil ang basina. Hindi alam ni Emily na sa kabilang bahagi naman ng kalsada, nakatayo si Sarah. Kakatapos lang ng shift ni Sarah sa butik at nagmamadali siyang dumaan sa simbahan para sana magdasal ng mabilis bago sunduin si Emily sa school. Pero nanlaki ang mga mata ni Sarah nang makita ang pamilyar na maliit na figura sa tapat ng pintuan ng simbahan. Yung suot nitong kupas na dilaw na t-shirt at yung paraan ng pagtali nito ng buhok. Hindi siya pwedeng magkamali. Emily? Bulong ni Sarah at ang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Akala ko ba nasa school tong batang to? Bakit siya nandito? Sa loob-loob ni Sarah naghalo-halo ang galit, pag-aalala at lungkot. Galit dahil nagsisinungaling ang anak. Pag-aalala dahil delikado ang kalsada. At lungkot dahil alam niyang kaya to ginagawa ni Emily dahil nakikita nito ang paghihirap niya. Sa sandaling yon, isang itim na SUV ang huminto sa tapat mismo ng korbada. Bumaba ang isang lalaking nakaasul na polo. Nakasuot ng mamahaling salamin. May mga aura na para bang pag-aari niya ang buong paligid. Si Finn iyon. Sir Finn, dito na lang po ba kayo? Tanong ng driver. Oo, dyan ka na lang. May kakausapin lang ako sa loob. Sagot naman ni Finn. Bagaman ang totoo ay gusto lang niyang mapag-isa. Habang naglalakad si Finn patungo sa pasukan, nakita ni Emily ang pagkakataon. Nakita niya ang lalaking mukhang napakayaman. Sir, bili na po kayo ng sampagita. Para po sa swerte, sir. Saad ni Emily habang tumatakbo papalapit kay Finn. Hindi naman napansin ni Emily na nakasunod na pala sa kanya ang kanyang nanay. Sa kabilang dako, si Sarah ay patakbong lumalapit. Handang hablutin yung anak. Emily, tumigil ka dyan! Sigaw ni Sarah. Pero dahil sa ingay ng mga sasakyan, hindi siya naririnig ng bata. Ikaw na naman? Ikaw yung batang nabangga ko nung nakaraan, hindi ba? Saad ni Finn habang tumitigil at tinitingnan ng batang humarang sa kanya. Opo, sir. Kayo po yung mabait na sir na nagbigay ng 1,000, diba? Nakangiting sabi ni Emily. Bili na po kayo, sir. Para po sa baon ko sa school at para hindi na rin po mapagod si nanay sa paglalaba. Napatigil si Finn. May kung anong kurot sa puso niya ang mararamdaman. Tinitigan niya ang mukha ng bata. Yung mga mata ni Emily ay para bang mga salamin na nagpapakita sa kanya ng isang mukhang matagal niya nang hindi nakikita. Bago pa makasagot si Finn, nakarating na si Sarah sa likuran ni Emily. Emily, sinasabi ko na nga ba? Galit na sigaw ni Sarah habang hinahawakan sa balikat ang anak. Mabilis na lumingon si Emily. Bakas ang takot sa mukha niya. Nay, pasensya na po. Gusto ko lang po talagang makatulong. Naputo lang sasabihin ni Emily nang dahan-dahang tumingin si Sarah sa lalaking nasa harap nila. Para bang tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Sarah. Yung hangin ay naging mailap.
At yung ingay ng paligid ay biglang naging isang nakakabinging katahimikan. Doon, nakatayo si Finn, ang lalaking minahal niya. Ang lalaking iniwan niya at yung tunay na ama ng batang hawak niya. Sarah, mahinaw usal ni Finn. Halos hindi siya makapaniwala. Ang salamin niya sa mata ay dahan-dahan niyang itinataas. Umaasang namamalikmata lang siya. Sarah, ikaw nga ba yan? Lumaki ang mga mata ni Sarah sa takot. Yung unang instinct niya ay tumakas. Emily, tara na. Umuwi na tayo. Sad ni Sarah habang hinihila si Emily palayo. Sandali. Sandali, Sarah. Sigaw ni Finn. Hindi niya pwedeng hayaang mawala ulit ang babaeng 8 taon niyang hinanap. Mabilis siyang humakbang at tinawakan ang braso ni Sarah. Huwag kang aalis. 8 taon, Sarah. 8 taon kitang hinanap. Bitawan mo ako, Finn. Hindi mo kami kilala. Nagkakamali ka lang ng taong nakita. Pagsisinungaling ni Sarah. Habang mga luha ay nagsisimula ng pumatak sa kanyang mga pisngi. Nagtataka naman si Emily sa nangyayari. Nay, kilala niyo po ba si Sir? Bakit po kayo umiiyak? Tanong na bata. Ang kanyang mata ay palipat-lipat sa kanyang nanay at sa lalaking hawak ang braso nito. Tumingin si Finn kay Emily, pagkatapos ay kay Sarah. Yung matinding emosyon ay bumalot sa kanya. Sino siya, Sarah? Sinong batang to? Wala kang pakialam. Anak ko siya. Bitawan mo ako. Parang awa mo na huwag mo kaming guluhin. Sigaw ni Sarah, napilit na kumakawala. Sa gitna ng kaguluhan, maraming tao nang nagsimulang tumingin. Ayaw ni Finn ang eksena, pero ayaw din niyang mawala si Sarah. Hindi ako aalis hanggat hindi tayo nag-uusap. Sarah, please. Kahit para lang sa 8 taon na pangungulila ko, pag-usapan natin to. Saad ni Finn, napilit na pinapakalma ang boses. Nay, nasasaktan po ako sa hawak ninyo. Reklamo ni Emily. Dahil sa higpit ng hawak ni Sarah sa kanya. Doon lang natauhan si Sarah. Tumingin siya sa paligid at nakitang pinapanood na sila ng mga vendor at mga pulis sa malayo. Alam niyang kapag hindi siya sumama, mas lalo lang magiging magulo. At higit sa lahat, nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Finn. Yung parehong determinasyon na nakikita niya kay Emily araw-araw. Fine, mag-uusap tayo. Pero bitawan mo ako. Sabi ni Sarah ng boses ay nanginginig sa takot at pait. Doon tayo sa loob ng kotse ko. Mas tahimik doon. Mungkahin ni Finn. Hindi. Hindi ako sasakay sa kotse mo. Doon tayo sa gilid, sa may fast food. Pagmamatiga si Sarah. At huwag mong aasahan na magiging madali to, Finn. Naglakad silang 3 patungo sa isang malapit na fast food restaurant. Si Finn ay hindi maalis ang tingin kay Sarah, habang si Emily naman ay naguguluhan pero sumusunod lang. Si Sarah ay para bang pasa ng daigdig. Bawat hakbang ay puno ng pagsisisi kung bakit pa siya dumaan sa simbahang yon. Habang naglalakad, napansin ni Finn yung ayos ni Sarah. Yung dati nitong makinis na balat ay para bang natuyo na sa hirap. At ang suot nitong damit ay luma at kupas na. Ang puso ni Finn ay nadudurog. Ang babaeng binalaking bigyan ng korona ay mukhang biktima ng malupit na tadhana. Anong nangyayari sa'yo, Sarah? Bakit ka nagtitiis ng ganito? Saad ni Finn sa kanyang isipan. Pagpasok sa restaurant, humanap sila ng pwesto sa dulo. Inorderan ni Finn si Emily ng chicken at spaghetti para manahimik ang bata at makakain ng maayos. Habang masayang kumakain si Emily, ang tensyon sa pagitan nina Sarah at Finn ay para bang kuryenteng bumabalot sa mesa. Bakit ka umalis, Sarah? Bakit mo tinanggap yung pera ni Mommy at iniwan mo ako ng walang paliwanag? Panimula ni Finn na ang boses ay puno ng hinanakit. Tumingin si Sarah ng diretso kay Finn. Kailangan ko yon, Finn. Yung tatay ko. Mamamatay siya kung hindi ko ginawa yan.
Yung mga utang niya. Yung mga taong nananakot sa amin. Yung pera lang ng nanay mo ang tanging paraan para maligtas ang pamilya ko. Pero wag mong isipin na ginusto ko yun. Pinilit ako ng sitwasyon. Saad ni Sarah. Sana sinabi mo sa akin. Sana hinayaan mo akong tulungan ka. Sigaw ni Finn ng mahina at maingat para hindi marinig ng mga ibang customer. At ano? Para lalong magalit yung nanay mo? Para tawagin mo akong gold digger kapag nalaman mong kailangan ko ng milyon-milyon? Finn, magkaiba ang mundo natin. Isa lang ako, janitress. Mayaman ka. Hindi tayo magtatagal. Mapait na sabi ni Sarah. Habang nag-uusap sila, si Emily nakikinig lang pala kahit kumakain. Tumingin ang bata kay Finn. Kayo po bang tatay ko na lagi iniiyakan ni nanay sa gabi? Biglang tanong ni Emily. Natigilan ng dalawa. Tumingin si Finn kay Emily. Doon lang niya napansin ng malapitan yung mga detalye sa mukha ng bata. Anong pangalan mo, bata? Saad ni Finn, habang dahan-dahang inaabot ang kamay ng bata. Emily po. Emily Labastida. Sagot ng bata. Sarah, ilang taon na siya? Tanong ni Finn, ang boses ay halos pabulong na lang dahil sa kaba. Walang taon na siya sa susunod na buwan. Sagot ni Sarah na hindi na nagawang magsinungaling dahil alam niyang matalino si Finn. Mabilis nang nag-calculate ang isip ni Finn. 7 taon at ilang buwan ang nakalipas mula ng gabing yon. Iyong timeline ay saktong-sakto. Ang bata ay nabuo nung gabing iniwan siya ni Sarah. Anak ko siya, hindi ba? Tanong ni Finn na ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ang luha. Hindi naman nakasagot si Sarah. Yumuko lang siya at hinayaan ang kanyang mga luha na pumatak sa mesa. Yung katahimikan ni Sarah ang naging pinakamalinaw na sagot para kay Finn. Emily, ako ang tatay mo. Saad ni Finn habang nakatingin kay Emily. Pero sa halip na yakap, isang matalim na tingin ang ibinigay ni Emily. Kung kayo po ang tatay ko, bakit ngayon lang kayo dumating? Bakit hinayaan niyo kaming maghirap ni nanay? Galit po ako sa inyo, sir. Ayoko po ng pera ninyo. Saad ng bata. Nadurog ang puso ni Finn sa sinabi ng anak. Yung loob ng fast food restaurant ay puno ng ingay ng mga batang naglalaro at tunog ng mga tray na inalalapag. Pero sa sulok na Finn, Sarah at Emily ay nananatiling tahimik. Yung spaghetti na kinakain ni Emily ay nananatiling kalahati na lang sa plato, habang ang bata ay nakatitig ng matalim kay Finn. Si Sarah naman hindi na mapigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay habang pilit na pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang isang manipis na tissue. Sarah, mag-usap tayo ng maayos. Hindi ito ang lugar para sa ganitong aminan. Mahinang saad ni Finn. Napilit na pinapakalma ang kanyang sarili kahit na ang totoo ay gusto niya nang isigaw sa buong mundo yung halo-halong emosyon na nararamdaman niya. Wala na tayong dapat pag-usapan, Finn. Nakita mo na kami. Alam mo na ang totoo. At ngayong alam mo na, please, hayaan mo na kami. Bumalik ka na sa mundo mo. Sagot ni Sarah na ang boses niya ay gumagaralgal. Hayaan? Pagkatapos ng 8 taon na paghahanap ko sa'yo. At ngayon malalaman ko na may anak tayo. Sarah, hindi ako ganong klase ng tao. Hindi ko kayo iiwan. Lalo na't nakita ko kayo. Get ni Finn. Tumingin siya kay Emily na hanggang ngayon ay hindi pa rin kumikibo. Anak, sorry. Sorry kung ngayon lang ako dumating. Hindi ko alam na nandito kayo. Hindi ko alam na may anak na pala sa buhay ko. Sir, sabi po ni nanay, yung mga tatay daw, dapat nag-aalaga sa pamilya. Pero yung nakita ko lang po, si nanay umiiyak gabi-gabi pala dahil sa pagod. Nakita ko si nanay na hindi kumakain para lang may pambaon ako. Nasaan po kayo nung panahong naputulan kami ng kuryente?
Nasaan po kayo nung nagkasakit ako tsaka walang pambili ng gamot si nanay? Saad ni Emily habang tinutulak ang kanyang plato palayo. Bawat salita ni Emily ay parang latay na humahagupit sa konsensya ni Finn. Tumingin si Finn kay Sarah. Nagtatanong ang mga mata kung bakit hindi ito humingi ng tulong. Pero alam niya ang sagot, ang nanay niya. Bigyan niyo pa ako ng pagkakataon na patunayan na simula ngayon, hindi na kayo muling maghihirap. Sabi ni Finn. Tumayo siya at inabot ang kanyang wallet. Pero mabilis na hinawakan ni Sarah ang kamay niya. Huwag mong gagawin yan, Finn. Huwag mong iisipin na mabibili mo kami ng pera mo. Hindi kami basahan na itatapon mo tapos babayaran mo na lang kapag gusto mo na ulit kunin. Matigas na sabi ni Sarah. Hindi yun ang intensyon ko. Gusto ko lang siguraduhin na ligtas kayo, Sarah. Tingnan mo yung paligid ninyo. Saan kayo nakatira? Saan nag-aaral si Emily? Karapatan niya ang mas magandang buhay. Paliwanag ni Finn. Ang karapatan niya ay katahimikan. Simula nang umalis ako, naging tahimik ang buhay ko kahit mahirap. Pero ngayon nandyan ka, alam kong guguluhin niyo na naman kami ng pamilya mo. Sagot ni Sarah. Tumayo na si Sarah at binuhat yung basket ng sampagita. Emily, tara na. Uuwi na tayo. Sasama ko, ihahatid ko na kayo. Mabilis na sabi naman ni Finn. Hindi na kailangan. Marunong kaming sumakay ng jeep. Saad ni Sarah. Sarah, please, kahit ito lang. Hayaan mo ko maihatid kayo para malaman ko kung nasan kayo. Hindi ako gagawa ng eksena, pangako. Pakiusap ni Finn. Sa huli, dahil na rin sa pagod ni Emily at sa kulit ni Finn, pumayag si Sarah. Lumabas sila ng restaurant at tumiretso sa nakaparadang itim na SUV ni Finn. Laking gulat ni Emily nang buksan ng driver ang pinto para sa kanila. Yung bata ay dahan-dahang pumasok, namamangha sa lambot ng upuan at sa lamig ng aircon sa loob. Nay, ang lamig po rito para pong nasa loob ng mall. Bulong ni Emily habang hinahawakan ng leather na upuan. Naupo naman si Finn sa tabi nila, pero nananatiling malayo ang agwat ni Sarah. Tahimik ang biyahe patungo sa lugar na Sarah. Habang tumatagal, lalong lumiliit ang mga kalsada at lalong nagiging madilim ang paligid. Yung mga naglalakihang building ay napalitan ng mga barong-barong at siksikang mga bahay sa gilid ng riles. Dito na lang sa kanto, sabi ni Sarah. Dito kayo nakatira? Gulat ang tanong ni Finn habang nakatingin sa tumpok-tumpok na basura at mga batang hubad na nagtatakbuhan sa putikan. Bakit, Finn? Hindi ba pasok sa standards mo? Hamon ni Sarah. Bumaba silang tatlo. Naglakad sila sa isang makipot na eskinita. Si Finn na nakasuot ng mamahaling sapatos ay hindi alintana ang putik. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang makitang ligtas ang mag-ina sa loob ng bahay nila. Pagdating sa tapat ng isang maliit na pinto na gawa sa pinagtagpi-tagpi na plywood at yero, tumigil si Sarah. Ito yung bahay namin. Nakita mo na. Ngayon pwede ka nang umalis, sabi ni Sarah. Pero bago pa makasagot si Finn, bumukas ang pinto. Sarah, saan ka ba galing? Kanina pa kita hinihintay. Yung upa ninyo sa landlady. Naputo lang sasabihin ng kapitbahay nang makita ang lalaking kasama ni Sarah. Dito niyo pinalipalaki ang anak ko? Sarah, sa ganitong lugar? Saad ni Finn habang tinitingnan ang kabuuan ng maliit na kwarto. Wala pang 10 square meters ang laki nun. Isang banig sa sahig, isang maliit na lamesa, at may ilang perasong damit na nakasampay pa sa loob. Ito lang ang nakayanan ko, Finn. Hindi lahat kami pinanganak na may gintong kutsara sa bibig katulad mo. Ginawa ko lahat. Nag-sales lady ako. Naglaba. Naghugas ng pinggan para lang may makain ng batang yan. Pasigaw na sagot ni Sarah. Ang kanyang pagtitimpe ay tuluyan ng bumigay. Nagulat naman si Emily sa sigaw ng nanay niya.
Lumapit ang bata at niyakap ang binte ni Sarah. Tumingin naman si Emily kay Finn na may halong takot at inis. Sir, umalis na po kayo. Pinapaiyak niyo po si nanay, sabi ni Emily. Nanlambot si Finn. Lumuhod siya para maging kapantay ang paningin ni Emily. Emily, hindi ko gustong paiyakin ang nanay mo. Gusto ko lang kayong tulungan. Hindi ko alam na ganito ang pinagdadaanan ninyo. Saad ni Finn. Hindi niyo po kailangan malaman kung nasan kami dati kasi hindi naman po talaga kayo naghanap. Sagot ni Emily na kahit bata pa ay may matalim ang bawat salita. Naghanap ako, Emily. 8 taon akong hindi tumigil. Pinuntahan ko lahat ng probinsya. Kumuha ko ng mga tao para hanapin ang nanay mo pero sadyang itinago ka niya sa akin. Paliwanag ni Finn. Tumingin si Emily kay Sarah. Nay, totoo po ba? Hinanap niya tayo? Hindi makasagot si Sarah. Tumalikod siya at pumasok sa loob ng bahay. Sumunod si Emily. Naiwang nakatayo si Finn sa labas ng pintuan. Sa gitna ng madilim at mabahong eskinita, ramdam niya ang bigat ng kanyang dibdib. Lahat ng yaman niya sa bangko ay walang silbi sa harap ng pamilyang to na nasaktan niya nang hindi niya sinasadya. Sarah, hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako hinahayaang magpaliwanag tungkol sa nangyari 8 taon na nakakalipas. Kailangan mong malaman ang totoo tungkol sa nanay ko. Saad ni Finn bago kumatok ng mahina sa pinto. Mula sa loob, narinig ni Finn ang hikbi ni Sarah. Alam niyang malapit na siyang mapatawad, pero alam din niyang mahaba pa ang lalakbayin niya para makuha ang tiwala ni Emily. Ang batang may birthmark na kapareho niya ay ang pinakamahirap na kalaban na kailangan niyang suyuin. Bukas babalik ako at sa pagkakataong yon, hindi ko na kayo hahayaang manatili rito. Pangako ni Finn sa kanyang sarili bago siya dahan-dahang lumakad palayo. Pitpit ang determinasyong buuing muli ang pamilyang matagal na ang nagkawatak-watak. Hindi nakatulog si Sarah ng gabing yon. Bawat kaluskos sa labas ng kanilang barong-barong ay para bang boses ni Finn na tumatawag sa kanya. Sa tabi niya mahimbing ng tulog si Emily, pero bakas pa rin sa mga mata ng bata yung tuyong luha mula sa kanilang pagtatalo kanina. Hinaplos ni Sarah ang buhok ng anak. Sa tuwing tinitingnan niya ang mukha ni Emily, ang matatangos na ilong at mahahabang pilik mata, lalong nagiging malinaw ang katotohanan. Si Emily ay isang maliit na berasyon ng lalaking nagmamay-ari ng puso niya. Samantala sa loob ng kanyang penthouse, hindi rin mapakali si Finn. Hawak niya ang isang baso ng scotch pero hindi niya ito iniinuman. Nakatitig siya sa isang lumang envelope na kinuha niya sa kanyang safe. Ang huling sulat na iniwan ni Sarah 8 taon nang nakalilipas. Noon akala niya ay sapat na ang pera para talikuran siya ni Sarah. Pero matapos ang makita ang kalagayan ng mag-ina, alam niyang may mas malalim na dahilan. Marco, tawag ni Finn sa kanyang assistant sa telepono, kahit na madaling araw na. Yes, Sir Finn? May problema po ba? Paos sa sagot ni Marco. Gusto kong ipa-freeze mo lahat ng accounts na may kinalaman sa charity fund ni Mama. At gusto kong dalhin mo sa akin yung head ng security na hawak niya noon pang 2018. Ngayon din, Marco. Dalhin mo siya sa mansyon. Utos ni Finn na ang boses ay puno ng otoridad na may halong pait. Pagdating ng umaga, hindi na nag-aksaya ng oras si Finn. Dumiretso siya sa mansyon ng nanay niya, si Doña Elizabeth. Nadatnan niya itong nag-aalmusal sa garden. Mukhang kalmado at tahimik sa kanyang silk robe. Finn, darling, ang aga mo naman yata. Nakapag-isip ka na ba tungkol sa dinner natin kasama yung mga madrigal? Nakangiting tanong ng nanay niya. Hindi naman umupo si Finn. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyong. Nahanap ko na sila, Ma. Natigilan si Doña Elizabeth. Ang tenedor na hawak niya ay bahagyang tumama sa porcelain plate. Nalumika naman ng isang matunog na ting. Sinong tinutukoy mo, anak? Si Sarah.
At yung anak ko. Diretsahang sabi ni Finn. 8 taon na siya, Mom. 8 taon silang naghirap sa dumi. Tsaka gutom. Habang tayo namumuhay sa luho. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo siya pinagbantaan? Tumayo si Doña Elizabeth na walang ngiti sa kanyang labi at napalitan ng lamig. Ginawa ko lang yun dapat, Finn. Yung babaeng yan, hadlang yan sa kinabukasan mo. Isang janitress, anak sa labas, masisira ang reputasyon ng pamilya natin. Binayaran ko siya para umalis. At tinanggap niya yon. Ibig sabihin, pera lang ang habol niya sa'yo. Ito ang reports ng ospital ng tatay niya. Binayaran mo siya, oo. Pero kinuha mo rin lahat ng pagkakataon niya para makahanap ng trabaho. Sinabihan mo lahat ng agencies na i-blacklist siya. Pinanood mo silang maghirap, Ma. Dugo at laman ko ang batang yun. May birthmark siya sa braso na kaparehong-kapareho ng sa akin. Saad ni Finn, habang nilalapag ang isang folder sa lamesa. Wala akong pakialam sa birthmark na yan. Ang mahalaga ay yung pangalan ng pamilya. Yung pangalan ng pamilya. Walang kwenta yan kung yung puso mo ay gawa sa bato. Malamig na sabi ni Finn. Mula ngayon, wala ka ng kontrol sa buhay ko. At huwag na huwag kang lalapit sa kanila. Dahil hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Iniwan ni Finn ang nanay niya na tulala at galit. Mabilis siyang bumalik sa lugar na Sarah. Nadatnan niya si Sarah na naglalabas sa labas ng maliit na lang apartment. Si Emily naman ay nakaupo sa isang upuan. Nag-aaral gamit ang isang lumang libro. Nang makita sila ni Finn, para bang bumagal ang takot sa dibdib niya. Sarah, tawag niya. Tumayo si Sarah at pinunasan ng kanyang mga kamay sa kanyang kupas na tapis. Bakit ka na naman nandito, Finn? Sinabi ko na sa'yo. Hindi na namin kailangan ng tulong mo. Alam ko na lahat. Alam ko na ang ginawa ni Mommy. Alam ko na yung pananakot niya sa'yo at kung paano kanya pinigilang makahanap ng maayos sa trabaho. Patawarin mo ako, Sarah. Patawarin mo ako kasi naging bulag ako. Saad ni Finn habang lumalapit at hinahawakan ng mga kamay ni Sarah. Ang mga kamay na dating malambot pero ngayon ay puno na ng kalyo. Nabitawan ni Sarah ang hawak niyang palanggana. Ang mga luha na kanina pa niyang binipigilan ay tuluyan na ring pumatak. Finn, natakot ako. Sabi niya, kapag hindi ako lumayo, sisiguraduhin niyang mawawala ang lahat sa amin. Wala akong kakampi noon. Ikaw lang meron ako. Pero paano kita malalapitan kung yung sarili mong nanay yung kalaban ko? Niyakap ni Finn si Sarah ng mahigpit. Nandito na ako ngayon. Hindi ko nahahayaang saktan kayo ng kahit sino. Kahit ng sarili kong pamilya. Napatingin sila kay Emily na nakatayo na pala sa likuran nila. Yung bata ay seryosong nakatingin sa kanilang dalawa. Lumapit si Finn sa anak at lumuhod. Emily, may gusto akong ipakita sa'yo. Sabi ni Finn at inangat niya ang kwelyo ng kanyang polo sa may liig at ipinakita ang kanyang birthmark. Isang maliit na marka na hugis between. Tingnan mo yung braso mo. Dahan-dahan namang tinaas si Emily ang kanyang manggas. Doon sa kanyang kaliwang braso ay yung eksaktong kaparehong marka. Nanlaki ang mga mata ng bata. Tumingin siya kay Sarah na tumango lamang habang umiiyak. Kaya po ba pareho tayo? Saad ni Emily na ang boses niya ay nanginginig. Dahil anak kita, Emily, ikaw ang pinakamahalagang regalo na natanggap ko sa buhay ko. Kahit ngayon ko lang nalaman. Sabi ni Finn na ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Alam kong galit ka sa akin dahil wala ako nung kailangan niyo ako pero pangako. Simula ngayong araw, hindi ko na kayo iiwan at gagawin ko ang lahat para mapatawad mo ako. Hindi agad yumakap si Emily pero hindi rin siya lumayo. Tinitigan niya si Finn ng matagal na para bang kinikilala ang mukha ng lalaking matagal niya nang iniisip.
Sabi ni nanay, yung mga mayayaman daw laging busy. May oras po ba kayo para sa amin? Saad ng bata. Napangiti si Finn sa gitna ng kanyang luha. Lahat ng oras ko, Emily. Para sa inyo na ngayon. Sa loob ng maliit na apartment na yon, nagkaroon ng isang malalim na pag-uusap. Ipinaliwanag ni Finn na kailangan nilang lumipat sa isang mas ligtas na lugar. Noong una ay tumanggi si Sarah dahil ayaw niyang isipin ng mga tao na bumalik lang siya dahil sa pera. Pero nangawakan ni Finn ang kanyang kamay at sabihin, hindi to tungkol sa pera, Sarah. Tungkol to sa pamilya. Unti-unti siyang napapayag. Habang nag-e-empake sila sa kanilang ilang gamit, isang itim na van ang dumating. Hindi ito yung driver ni Finn, kundi yung security team na kinuha niya para bantayan ang mag-ina. Alam ni Finn na hindi titigil ang nanay niya ng gano'n na lamang. Kaya, kailangan niyang maging handa. Nay, dadalhin po ba natin tong basket ng sampagita? Tanong ni Emily. Iiwan na natin yan, anak. Sagot ni Sarah. Wag, pigil ni Finn. Kinuha niya ang basket at pinuhat ito mismo. Dadalhin natin to para hindi natin makalimutan kung gaano kayo katapang na hinarap ang buhay habang wala ako. Sumakay sila sa sasakyan. Habang papalayo sila sa squatters area, nakatingin si Emily sa bintana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka sa mga naglalakihang gusali na dati ay pinagmamasdan lang niya mula sa malayo. Si Sarah naman ay nakasandal sa balikat ni Finn. Pakiramdam niya sa wakas, pagkatapos ng 8 taong pagtakbo, ay nakarating na siya sa kanyang tunay na tahanan. Finn, bulong ni Sarah, sigurado ka ba rito? Magiging magulo ang buhay mo dahil sa amin. Ang buhay ko, naging magulo nang nawala kayo. Sagot ni Finn. Ngayong nahanap ko na kayo. Ito ng pinakatahimik na pakiramdam na naranasan ko. Dinala sila ni Finn sa isang private rest house sa labas ng Maynila. Isang lugar na hindi alam ng nanay niya. Doon ay pansamantala silang mananatili habang inaayos ni Finn ang lahat ng legalities para sa pagkakilala kay Emily. Nang makarating sila sa rest house, manghang-mangha naman si Emily sa laki ng garden at sa ganda ng kwarto niya. Tumakbo ang bata patungo sa damuhan na animong nakalimutan pansamantala ang pait ng kahapon. Pinanood ni na Finn at Sarah ang anak mula sa balkonahe. 8 taon tayong ninakawan ng panahon, Sarah. Pero sisiguraduhin ko na ang susunod na 2 dekada, mapupuno ng saya. Saad ni Finn habang inaakbayan si Sarah. Salamat, Finn. Salamat sa hindi pagsuko. Sagot ni Sarah. Yung unang gabi sa rest house ay punong-puno ng katahimikan. Isang uri ng katahimikan na hindi nakasanayan ni Sarah. Sa loob ng 8 taon, ang kanyang gabi ay laging binabalot ng mga ingay ng mga dumadaang jeep. Hiyawan ng mga kapitbahay at yung walang tigil na tunog ng mga kuliglig sa gilid ng riles. Pero dito, ang tanging naririnig niya ay ang mahinang ihip ng hangin sa mga puno at yung banayad na paghinga ni Emily na natutulog sa isang malambot at napakalaking kama. Lumabas si Sarah sa balkonahe, iyakap ang kanyang sarili dahil sa lamig ng gabi. Nakita niya si Finn na nakatayo sa dulo ng garden. Nakatingin sa malayo kung saan makikita ang mga ilaw ng bayan sa ibaba. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi ka pa ba matutulog? Mahinang tanong ni Sarah. Lumingon si Finn at agad na sumilay ang isang malambot na ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na sa loob ng 8 taon ay hindi na silayan ng kahit na sino. Hindi ako makapaniwala, Sarah. Pakiramdam ko, kapag natulog ako tsaka nagising bukas, mawawala na naman kayo. Na baka panaginip lang lahat ng to. Totoo, Finn. Nandito kami. Sagot ni Sarah. Tumayo siya sa tabi nito. Pero natatakot pa rin ako. Ang bilis sa mga pangyayari. Kahapon lang, nag-iisip ako kung paano pagkakasyahin yung barya ko para sa pamasahe ni Emily.
Ngayon, narito na kami. Kasama ka. Hindi mo na kailangang mag-alala sa barya. Gusto kong ibigay sa inyo lahat ng nararapat sa inyo. I want Emily to have the best education, the best healthcare, and most of all, the father she deserves. Sad ni Finn habang hinahawakan ng mga kamay ni Sarah. Galit pa rin siya sa'yo, Finn. Nararamdaman ko yon. Paalala ni Sarah. Matalinong anak natin. Mas matalino pa sa edad niya. Para sa kanya, ikaw yung simbolo ng hirap na pinagdaanan namin. Napabuntong hininga si Finn. Alam ko. At hindi ko siya masisisi. Handa ako maghintay, Sarah. Kung abutin man ng 10 taon bago niya ako tawaging papa, hihintayin ko. Ang mahalaga, nasa tabi ko na kayo. Kinabukasan, nagising si Emily na may halong pagtataka. Pagdilat ng kanyang mga mata, hindi yung butas-butas na yero ang nakita niya, kung hindi yung isang chandelier na gawa sa kristal. Bumangon siya at dahan-dahang lumabas ang kwarto. Nakita niya ang isang mahabang lamesa na puno ng pagkain. Pancakes, bacon, prutas, at mainit na tsokolate. Nakaupo si Finn sa dulo ng mesa. Nagbabasa ng dyaryo, habang si Sarah naman ay abala sa pag-ayos ng mga bulaklak sa florera. Nang makita sila ni Emily, tumigil ang bata sa may pintuan. Good morning, Emily. Nagustuhan mo ba yung kwarto mo? Halika, kumain na tayo. Pinagluto kita ng paborito mong pancakes. Saad ni Finn nang mapansin ang anak. Paano niyo po nalaman na paborito ko yung pancakes? Tanong ni Emily na ang boses ay matigas pa rin, pero may halong kuryosidad. Sinabi sa akin ng nanay mo. Marami pa akong gustong malaman tungkol sa'yo, Emily. Gusto kong malaman kung anong paborito mong kulay, kung anong subject ang gusto mo sa school, at kung anong pangarap mo paglaki. Sabi ni Finn habang pinaghahanda ng pagkain ang bata. Naupo si Emily pero hindi siya agad kumain. Tinitigan niya si Finn. Bakit niyo po ito ginagawa? Dahil ba guilty kayo? Napatigal si Sarah sa pag-aayos ng bulaklak. Emily, huwag kang ganyan sa tatay mo. Hayaan mo siya, Sarah. Pigil ni Finn. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Emily. Emily, totoo yung sinabi mo. Guilty ako. Guilty ako dahil wala ako ng mga panahong kailangan niyo ako pero higit sa guilt, nandito ako. Dahil mahal ko kayo ng nanay mo. Walang araw sa loob ng 8 taon na hindi ko kayo hinanap. At ngayong nahanap ko na kayo, gagawin ko lahat para maging masaya kayo. Saad ni Finn. Kung mahal niyo po kami, bakit po hinayaan ng lola ko na maghirap kami? Sabi niyo po mayaman kayo. Di ba dapat mas makapangyarihan kayo sa kanya? Tanong muli ni Emily. Napakagatlabi si Finn. Doon ako nagkamali, Emily. Hinayaan ko yung ibang tao na magdesisyon para sa buhay ko. Pero simula ngayon, wala nang pwedeng humawak sa pamilya natin, kahit yung lola mo. Pagkatapos ng almusal, inaya ni Finn si Emily sa labas. Nagpahanda siya ng maliit na tent sa garden at mga gamit sa pagpipinta. Alam ni Finn mula kay Sarah na mahilig gumuhit si Emily gamit ang mga uling tsaka lumang papel sa kalsada. Gusto mo bang magpinta? Binili ko tong mga canvas tsaka acrylic paints para sa'yo. Alok ni Finn. Kuminang ang mga mata ni Emily nang makita ang mga kulay. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Lumapit siya at nagsimulang humawak ng brush. Habang nagpipinta ang bata, naupo lamang si Finn sa tabi nito habang pinapanood ang bawat galaw ng kanyang anak. Sir, tatay, totoo po ba na kasing laki ng building ninyo yung bahay niya sa Manila? Saad ni Emily habang naglalagay ng kulay asol sa canvas. Napangiti si Finn sa salitang tatay na unang beses niyang narinig. Kahit medyo pilit pa ito. Hindi naman kasing laki ng building pero malaki rin. Pero alam mo, kahit gaano kalaki yung bahay, kung wala kayo roon,
Parang opisina lang din yon. Malamig tsaka walang buhay. Bakit hindi po kayo nag-asawa ng iba? Tanong ni Emily na hindi tumitingin. Dahil yung puso ko, naiwan sa isang babaeng nakilala ko sa elevator. 9 na taon na nakakalipas. At nung nalaman ko na may anak pala kami, lalo kong naramdaman na wala na akong ibang gustong makasama kundi kayong dalawa lang. Tapat na sagot ni Finn. Habang nag-uusap ang dalawa, si Sarah ay nakamasid lang mula sa bintana. May luhang pumatak sa kanyang mata. Luha ng katuwaan. Pagkatapos ng lahat ng hirap, ng lahat ng pait, sa wakas ay nakikita niya ng unti-unting naglalapit ang loob ng mag-ama. Pero sa gitna ng katahimikang to, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Marco. Sir Finn, nasa tapat po ng opisina ninyo ang mommy ninyo. Nagwawala po siya dahil nalaman niyang kinuha niyo yung mga files mula sa security agency. Hinahanap niya po kayo. Ulat ni Marco. Sabihin mo sa kanya wala ako sa Manila. At sabihin mo rin na wag siyang magtatangkang magpadala ng tao para hanapin ako. Dahil lahat ng ebidensya ng illegal activities niya sa pag-blacklist kay Sarah, nasa kamay ko na. Isang maling galaw lang niya. Isisiwalat ko yan sa board members. Matigas na utos ni Finn. Ibinalik ni Finn ang atensyon kay Emily. Ayaw niyang madama yung bata sa dumi ng mundo ng mga mayayaman. Gusto niyang manatiling inosente si Emily hanggat maaari. Emily, bukas may pupuntahan tayong abogado. Gusto ko na legal mo nang gamitin yung apelidong Mercado. Gusto ko na malaman ng lahat na ikaw ang nag-iisang tagapagmana ko. Saad ni Finn habang tinutulungan si Emily na maghalo ng kulay. Ayoko po ng pera ninyo. Ulit ni Emily. Hindi to tungkol sa pera, anak. Tungkol to sa pagkilala sa'yo. Para wala nang makapanakit sa inyo ng nanay mo. Para protektado kayo sa labas. Paliwanag ni Finn. Lumipas ang hapon na puno ng tawanan at kwentuhan. Si Sarah ay nakisali na rin sa kanila. Naglaro sila sa damuhan. Isang bagay na kailanman ay hindi nagawa ni Sarah dahil sa sobrang pagod sa trabaho noon. Para sa kanila, ito ang kanilang unang family day. Nang sumapit ang gabi, habang naghahanda na silang matulog, lumapit si Emily kay Finn. Salamat po, Papa. Salamat po sa pancakes. At salamat po dahil nahanap niyo kami. Saad ng bata. Niyakap ni Finn ang mahigpit ang anak. Sa sandaling yon, naramdaman niya ang tunay na tagumpay. Walang anuman, anak. Hindi na kita bibitawan. Bulong pa ni Finn. Nang makatulog na si Emily, nag-usap ulit sila ni Finn at Sarah sa balkonahe. Iyong hangin ay mas naging malamig, pero ang pakiramdam nila sa isa't isa ay mas naging mainit. Anong plano natin sa mommy mo? Tanong ni Sarah. Haharapin ko siya, Sarah, pero hindi dito. Ayoko makita ni Emily ang gulo. Sa Lunes, babalik ako sa Maynila para ayusin lahat. Magpapadala ako ng karagdagang security dito. Gusto ko maging ligtas kayo habang wala ako. Sabi ni Finn. Mag-iingat ka, Finn. Kilala mo yung mommy mo. Gagawin niya lahat para makuha ang gusto niya. Babala ni Sarah. Hindi na siya may hawak ng baraha ngayon, Sarah. Ako na. At meron na akong dahilan para lumaban ng mas matindi. Kayo. Determinadong sabi ni Finn. Hinalikan ni Finn si Sarah sa noo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nangako sila sa isa't isa na anuman ang mangyari, hindi na sila muling maghihiwalay. Sa loob ng opisina, magulo ang lahat. Pero nang pumasok si Finn, tumahimik ang buong lobby. Hindi ito yung Finn na nakasanayan nilang makita. Yung lalaking mukhang pasa ng daigdig. Ngayon, ang kanyang mga hakbang ay puno ng bagong determinasyon. At ang kanyang mga mata ay may kislap na tanging ang isang amang nagtatanggol sa kanyang pamilya ang makakakita. Marco, ihanda mo yung boardroom.
At siguraduhin mong walang makakapasok na hindi ko otorisado. Utos ni Finn habang naglalakad patungo sa elevator. Sir, yung mommy niyo po, nandoon na siya sa opisina ninyo. Halos 1 oras na siyang naghihintay. Bulong ni Marco. Hayaan mo na siya. Mas mabuti ngang nandun siya. Panahon na para matapos ang larong to. Sagot ni Finn. Nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina, bumungad sa kanya si Doña Elizabeth. Nakaupo ito sa kanyang swivel chair. Hawak ang isang kopya ng report tungkol sa pag-transfer ni Finn ng ilang assets sa pangalan ni Emily. Ang mukha ng matanda ay maputla sa galit. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip. Finn? Ano tong kalokohan to? 1 bilyong piso sa isang trust fund para sa batang yon? At isang mansyon sa pangalan ni Sarah, nababaliw ka na ba? Sigaw ni Doña Elizabeth habang binabato ang folder sa lamesa. Dahan-dahang isinara ni Finn ang pinto. Nanatili siyang kalmado. Isang bagay na lalong nagpagigil sa nanay niya. Hindi ako nababaliw, ma. Ibinabalik ko lang yung taon na ninakaw mo sa kanila. At sa totoo lang, kulang pa yan sa lahat ng hirap na pinagdaanan nila dahil sa'yo. Hindi mo ba naiisip yung kumpanya? Kapag nalaman ng mga shareholders na yung tagapagmana ay anak ng isang hamak na janitress, babagsak ang stocks natin. Masisira lahat ng tinayo ng tatay mo. Saad ni Doña Elizabeth habang tumatayo at lumalapit sa kanyang anak. Hindi ito bumagsak nang nawala ako sa sarili ko sa loob ng 8 taon, ma. Sa tingin mo ba babagsak to dahil nalaman nilang may pamilya na ako? Baliktad, ma. Mas nagtitiwala ang mga tao sa isang leader na may pinoprotektahan. Sagot ni Finn. Hindi ko hahayaang mangyari to. Gagamitin ko yung boto ko sa board para alisin ka bilang CEO. Banta ng matanda. Dito na ngumiti si Finn. Isang ngiting walang bahid ng saya, kundi puno ng tagumpay. Gawin mo, ma. Pero bago mo gawin yan, baka gusto mong panoorin to. Inilabas si Finn ang kanyang remote at binuksan ang malaking screen sa kanyang opisina. Lumabas doon ang mga video footage at audio recordings ng dating head of security ni Doña Elizabeth. Malinaw na naririnig ang boses ng matanda na nag-uutos na i-blacklist si Sarah sa lahat ng trabaho. Yung mga banta nito sa pamilya Labastida at yung mga illegal na transaksyon para manipulahin ang mga investigador ni Finn noon. Saan mo nakuha yan? Nanginginig na tanong ni Doña Elizabeth. Lahat ng tao may presyo, ma. Yan ang tinuro mo sa akin, di ba? Binayaran ko yung dating tauhan mo ng doble sa binigay mo para magsalita siya. Ngayon, ito yung deal. Ibibigay mo sa akin lahat ng shares mo sa kumpanya at mag-retire ka ng tahimik sa rest house mo sa Switzerland. Kung hindi mo gagawin yon, yung video na to, mapupunta sa mga otoridad at sa media bago mag-alas 5 ng hapon. Saad ni Finn. Nanay mo ako, Finn. Paano mo to nagagawa sa sarili mong ina? Iyak ng matanda. Anak mo rin ako, ma. Pero hinayaan mo ako mabulok sa lungkot sa loob ng 8 taon. Pinanood mo ako magpakabaliw sa paghahanap sa babaeng mahal ko habang alam mo kung nasan sila. Pinanood mo yung apo mo na magtinda ng sampagitas sa kalsada para lang may makain. Nasaan ang puso mo ng mga panahong yun? Tanong ni Finn na ang boses niya gumagaralgal sa matinding hinanakit. Napaupo si Doña Elizabeth. Alam niyang talo na siya. Ang anak na dati sunod-sunuran sa kanyang ambisyon ay naging isang leon na handang kumagat para protektahan ang kanyang kawan. Sa huli, pinirmahan ng matanda ang mga dokumentong inihanda ni Finn. Umalis ka na, ma. Huwag mo na silang lalapitan ulit. Dahil sa susunod na makita kitang malapit kay Sarah o kay Emily, hindi na ako magdadalawang isip na ipakulong ka. Huling sabi ni Finn bago tumalikod. Nang makaalis ang nanay niya, napasandal si Finn sa kanyang upuan. Huminga siya ng malalim.
Pakiramdam niya ay may malaking tinik na nabunot sa kanyang dibdib. Tinawagan niya agad si Sarah. Hello? Sarah? Tapos na. Ligtas na kayo. Wala na si Mama nagagambala sa atin. Masayang balita ni Finn. Finn, sigurado ka ba? Hindi ba masakit para sa'yo na gawin yan sa kanya? Tanong ni Sarah mula sa kabilang linya na bakasang pag-aalala. Mas masakit na makita kayo naghihirap, Sarah. Handa na lahat dito. Mamayang hapon, susunduin ko kayo. Lilipat na tayo sa bago nating bahay. Sabi ni Finn. Samantala sa rest house, abala naman si Emily sa pag-e-empake ng kanyang mga bagong damit. Pero sa isang sulok ng kanyang bag, isiningit niya ang kanyang lumang basket ng sampagita. Bakit mo pa dadalhin yan, anak? Tanong ni Sarah. Para po kapag naging mayaman na tayo, hindi ko malilimutan na minsan ako naging batang nagbebenta ng sampagita. At para po kapag nag-aaway kayo ni tatay, ipapaalala ko sa inyo na galing tayo sa hirap, kaya dapat tayo maging masaya. Saad ni Emily. Napangiti si Sarah at niyakap ang anak. Ang talino mo talaga. Manang-mana ka sa tatay mo. Nang sumapit ang hapon, dumating ang convoy ni Finn. Sa pagkakataong to, hindi na lamang si Finn ang naroon, kundi pati na rin ang interior designers at personal assistants na tutulong sa kanila. Pero pinatigil sila ni Finn sa labas. Gusto niyang siya mismo ang sumundo sa kanyang pamilya. Dinala sila ni Finn sa kanilang bagong mansyon. Pagbaba ng sasakyan, namangha si Emily sa lawak ng garden. May malaking swimming pool, isang playground na sadyang pinagawa para sa kanya, at sa isang malawak na espasyo para sa pagpipinta niya. Dito na ba tayo titira, Papa? Tanong ni Emily, na sa pagkakataong to ay kusa nang lumapit kay Finn at humawak sa kamay nito. Oo anak, dito na. At hindi lang yan, may sorpresa pa ako sa nanay mo, sabi ni Finn. Dinala ni Finn si Sarah sa loob ng mansyon. Sa bandang likuran, may isang hiwalay na gusali na mukhang isang modern bakery. Pagpasok nila, nandun lahat ng pinakamodernong gamit sa pagbe-bake. Sabi mo noon, pangarap mo magkaroon ng sariling bakery. Eto na yon, Sarah. Sarah Sweets. Hindi mo na kailangang magtrabaho para sa iba. Ikaw na ang boss dito. Saad ni Finn habang binibigay ang susi kay Sarah. Hindi naman makapagsalita si Sarah. Umiyak siya sa balikat ni Finn. Lahat ng mga pangarap na itinuring lang niyang hanggang panaginip ay abot kamay niya na ngayon. Salamat, Finn. Sobrang salamat. Bulong ni Sarah. Kinagabihan, nagkaroon sila ng isang simpleng dinner sa garden. Tanging silang tatlo lang habang kumakain. Napansin ni Finn na seryosong nakatingin sa kanya si Emily. Papa, pwede po ba ako magtanong? Ano yun, anak? Pwede po ba nating hanapin yung mga dating kasama ko sa kalsada? Yung mga batang nagtitinda rin? Gusto ko po silang bigyan ng mga libro at pagkain. Saad ni Emily. Napangiti si Finn. Ang kanyang anak ay hindi lang maganda at matalino. Meron din itong napakabuting puso. Isang katangiang nakuha nito kay Sarah. Siyempre naman anak. Bukas na bukas, hahanapin natin sila. Tutulungan natin lahat ng batang nangangailangan ng tulong. Lumipas ang mga buwan at unti-unting naging maayos ang lahat. Si Sarah ay naging hands-on sa sarili niyang bake shop. At si Emily naman ay naging isa sa pinakamahusay na estudyante sa kanyang bagong school. Kahit na may pagkakataon pa rin naaalala nilang pait ng nakaraan, ginagamit nila itong lakas para mas pahalagahan yung bawat sandaling magkakasama sila. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!